年前， Nang mahuli akong nakikipagrelasyon sa 4 na babae ng sabay. Para takasan ang paghabol ng mga ex-girlfriend ko. Nagpunta ako sa templo at nanatili doon ng 3 taon. Sa loob ng 3 taong iyon, nagliwanag ang isip ko. Nagpasya akong hindi na magpapadala sa tukso ng mga babae. Pagkatapos ng 3 taon, bumalik ako sa Yun City. Balak kong magtrabaho ng mabuti. At lumayo sa mga babae. Ngunit kahit saan ako magpunta, nakakasalubong ko ang mga ex-girlfriend ko. Umuupa ako ng bahay, ang landlord ay ex-girlfriend ko. Nag-apply ako ng trabaho. Ang boss ko ay ex-girlfriend ko. Nanood ako ng teleserye. Ang bida ay ex-girlfriend ko pa rin. Hindi lang iyon, ang mga ex-girlfriend ko ay bumabalik ang damdamin sa akin. Isa-isa silang palihim na pumapasok sa kama ko sa gabi. Biglang nagising ako sa anunsyo na malapit na kaming dumating sa istasyon. Malapit nang dumating ang tren sa Yun City Station. Maghanda na po kayo para bumaba. Hindi ko mapigilang bumuntong hininga. Buti na lang at panaginip lang. Ilang babae sa harap ng istasyon ang nagtuturuan at pinag-uusapan ako. Hinahangaan ang aking itsura. Wow, tignan nyo! Ang gwapo nung lalaki. Kung dati, siguradong ikatutuwa ko yon. Ngunit ngayon, kinakabahan lang ako. Ayon sa plano, pumunta ako sa Nanyang para umupa ng bahay. Ang ahente na si Li Weiqiang ay masiglang inakay ako papasok sa isang bagong-bagong, marangyang apartment. 70 square meter, fully furnished, 2 kwarto at 1 sala. Ang renta ay 1,000 yuan lang. Kuya Li, 1,000 lang talaga ang renta dito. Hindi ako makapaniwala. Sobrang mura. Huwag kang mag-alala, hindi ito panloloko. Paliwanag ni Li Weiqiang habang nakangiti. Kinansela ang planong International High School. Napasa kamay nila ang mga bahay sa school district. Kaya ipinauupa ng landlord sa mababang presyo para mabawi ang pera. Tuwang-tuwa ako. At naramdaman kong bumabawi na ako sa buhay. Agad akong pumirma ng kontrata. Pinaghintay ako ni Li Weiqiang. Bumaba siya para salubungin ang may-ari at makipag-turnover. Hindi nagtagal. Rinig sa labas ang boses ni Li Weiqiang. Kasunod nito ay isang tamad at pamilyar na boses ng babae. Magaling ang ginawa mo. Ang bilis namang naparentahan ang 7 unit. Nang marinig ko ang boses na ito, nanginig ang buo kong katawan. Bigla akong lumingon. Napako ang tingin ko sa pares ng high heels na pumasok sa pinto. Sa maputing bukong-bukong nito ay kitang-kita ang isang hugis-pusong birthmark. Mahinang mura ko. Gamit ang pinakamabilis kong bilis, nagtago ako sa banyo. Nasaan ang tao? Tanong ng boses ng landlord sa sala. Masakit ang tiyan ko. Maaaring matagalan. Baka pwede pong mag-iwan ng wechat ang may-ari. Idagdag ko na lang po siya mamaya. Sinubukan kong baguhin ang boses ko para magpanggap. Ang Zhao, parang hindi maganda ang boses mo ah. Baka masyadong malamig ang aircon at ginaw ka. Ang babae sa labas ng pinto ay biglang nagtanong ng may pag-usisa. Li Weiqiang, kani-kanina lang, tinawag mo siyang Ang Zhao. Ano ang buo niyang pangalan? Nakalimutan kong ipakilala sa inyo. Ang pangalan ng lalaking yon ay Zhao Yang. Sabi niya, kararating lang daw niya sa Yun City. Pagkatapos ng nakakabinging katahimikan. Sa labas ng pinto, sumabog ang isang nakakakilabot na malakas na halakhak. Hahaha. Palapit ang mga yabag. Kumatok siya sa pinto ng banyo. Zhao Yang, huwag ka nang magkunwari. Lumabas ka na dyan. Humina ako ng malalim. At desperadong binuksan ang pinto. Aba, ang galing naman, Xiao Shuang. Napilitan akong maglabas ng isang mapait na ngiti. Ang babaeng nasa harap ko ay si Xu Xiao Shuang. Ang dating campus crush ng Yun City University. Isa rin sa 4 kong ex-girlfriend na gustong pumatay sa akin. Naalala ko pa noong araw ng orientation. Pumasok siya sa campus na nakasakay sa isang Lamborghini. Maikling itim na damit, mahabang binti. At ang kanyang likas na kayabangan. Agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Bilang isang veterano sa pag-ibig, agad akong nanumpa na liligawan ko siya. At ang totoo, mas madali pa kaysa sa inaasahan. Ang mayaman na babaeng ito na mahigpit ang pamilya. Wala pang 1 buwan ay nahulog na sa aking mga atake. Naging pangalawa ko siyang kasintahan. Noon, baliw na baliw siya sa akin. Plano pa nga niya na gawin akong boss ng kumpanya. At siya ang magiging misis ng boss sa hinaharap. Sa lalim ng kanyang pagmamahal. Gayon din katindi ang kanyang galit ng mabunyag na 4 ang kasabay kong karelasyon. Siya rin ang unang nag-alok ng ₱1,000,000 pabuya para sa makakahuli sa akin. Kung papipiliin ako sa 4 kong dating kasintahan, ang pinakakatakot ko ay si Xu Xiao Shuang. Sa sandaling ito, nakakabinging katahimikan sa loob ng inuupahang bahay. Napansin ni Li Weiqiang na may kakaiba sa atmosfera. Kaya tahimik siyang umatras. Ngin, Kuya Li, parang hindi bagay sa akin ang bahay na ito. Hindi ko na kailangan ng deposito. Hindi ko na upahan, pwede ba? Humph, gusto mo na namang tumakas.
Pirmado na ang kontrata. Hindi ka makakaalis ng basta-basta. Kung susubukan mong umalis ay dedemanda kita sa korte. Nagbanta siya na magkakaso ako pagkarating ko pa lang sa Yon City. Wala pa akong trabaho ngayon. Talagang hindi ko kakayanin ang gulo. Ang marunong umangkop ang siyang matagumpay. Agad kong binago ang ekspresyon ko at mumiti ng may paghingi ng paumanhin. Haha, nagbibiro lang ako. Paano ko naman hindi upahan ang ganito kagandang bahay? Xiao Shuang, hindi ka naman siguro naniwala. Xiao Shuang, hindi ba't kanina lang tinatawag ako ni Ginoong Xu? Napaka-formal naman. Ano ba ang relasyon natin? Ano nga ba ang relasyon natin? Sinubukan kong tawagin siya. Bebe, parang may mahika ang dalawang salitang ito. Agad na namula ang pisngi ni Xu Xiaoshuang. At kinakabahang tumingin sa labas ng bintana. Anong bebe? Close ba tayo? Napanganga si Li Weiqiang sa nakikita niya. Nagpaalam na lang siya at umalis. Kaming dalawa na lang ang natira sa loob ng bahay. Muling nabalot ng katahimikan ang atmosfera. Takot ako na baka sa susunod na segundo ay maglabas siya ng kutsilyo. Dali-dali akong nagpalit ng usapan. Pagkatapos magbayad ng upa at mag-transfer sa WeChat ng 5,000 yuan. Pero wala siyang balak umalis. Bagkus ay lumapit pa siya sa akin. Ang kanyang nakakaakit na bango ay tumagos sa aking ilong. Gusto mo ba talaga akong umalis? Ang 3 taong pagtitiis ko sa templo ay muntik ng masira. Nagdesisyon akong magtapat ng totoo. Para protektahan ang sarili ko. Xiao Shuang, 3 taon akong naghintay sa templo. Talagang nagbago na ako. Alam kong nagkamali ako sa'yo. Pero ipinapangako ko na hinding-hindi na ako gagawa ng kalokohan. Ang gusto kong sabihin ay nagpakatino na ako. Pakiusap, huwag mo akong buluhin. Natigilan si Xu Xiaoshuang. May bahid ng hindi makapaniwala at pagkabalisa sa kanyang mga mata. Talaga bang nagsisisi ka? Magpapakabuti ako. Hindi kita basta-basta mapapatawad. Pero kung magpapakabuti ka, pag-iisipan ko. Akala niya nagpapabalik ako. Akala ko naman nag-isip siya kung aalisin na ba ang utos na ipapatay ako. Kaya kami ay nasa magkaibang dalas. Nagkaroon ng kakaibang kasunduan. Ang ihatid si Xu Xiaoshuang ay parang pagsubok. Kahit na, nagmamaneho siya ng kulay rosas ng McLaren na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong yuan. 720 na nagpapakita ng kanyang pagiging mayaman. Nagpapasalamat na lang ako na nabuhay ako muli ng isang araw. Sa sumunod na araw, ang paghahanap ko ng trabaho ay naging isang malaking pagkabigo. Marketing ang aking kurso. Dagdag pa ang 3 taong pag-aaral sa templo. Kahit na sinasabi ko na nabigo ako sa pagsusulit sa loob ng 3 taon. Ako pa rin ang naging biktima ng mga EC para maabot ang kanilang kwota. Tinitignan nila ang mukha ko at sinasabing gwapo ako. Pero nagbabago ang kanilang isip pagkatapos basahin ang aking resume. Pagkatapos akong tanggihan ng 4 na beses. Hinihila ang aking katawan na pagod na pagod. Pumunta ako sa huling kumpanya. Sa oras na ito, ang studio ng kumpanya ay nakakaranas ng isang sakuna. Kahit ang dahilan na nagasgasan ang kanyang daliri ay kaya niyang sabihin. Iniisip ba niya na 3 taong gulang ako? Sabihin mo kay Zhu Wenyao. Hindi na muling makikipagtulungan ang Moxin Media sa kanya. Sino ba siya? Sa sandaling lumabas si Zhang Dai na naguguluhan para magpahangin. Sakto namang hawak ko ang aking gusot-gusot na resume. Lumabas ako mula sa interview sa conference room na halatang bigo. Sa hallway, ang kanyang tingin ay walang pakialam na dumaan sa akin. Agad siyang natigilan. Hindi siya makapaniwalang napatayo. Zhao Yang. Lumabas ako sa Moxing Media na dismayado. Bumagsak ang aking kalooban. Sunod-sunod na pagtanggi. Paubos na ang ipon. Kailangan ko na bang mag-deliver ng pagkain? Habang naghahanda akong tanggapin ang kapalaran ko, ang EC na tumanggi sa akin sa interview ay biglang humabol sa akin na hinihingal. Sandali, sa tingin namin maganda ang iyong mga kwalifikasyon. Interesado ka bang magtrabaho? Ang bilis ng pagbabago ng buhay. Akala ko ang aking sinseridad ang nakapagpabago sa kanila. Kagagaling ko lang magpahayag na kaya kong gampanan ang marketing. Nang putulin ako ng EC na nahihiya. Sa totoo lang, ang ibibigay namin sa iyo ay hindi marketing, kundi pagmumodelo. Modelo. Noong college, may nag-alok na sa akin nito. Pero noong mga panahong iyon, abala ako sa pagbalanse ng oras sa 4 na girlfriend ko. Kaya wala akong panahon. Basic na sahod na 8,000. Dagdag pa ang komisyon at dibidendo. Deal. Wala akong pag-alinlangan. Alam kong ang basic na sahod sa marketing ay 6,000. Para mabuhay. Hindi lang pagmumodelo. Kahit pagbubuhat ng semento, gagawin ko. Agad kong pinirmahan ang kontrata. Dinala ako sa isang studio na mukhang profesional. Akala ko tutorial para sa mga baguhan. Pero ang mga taong ito ay nakapaligid sa akin. Na para bang tumitingin sa isang pambihirang yaman. Lalo na yung photographer na nagngangalang Zhong Dao.
Panay ang kanyang paghanga sa akin, perpekto daw. Kaya ako, ay walang kamalay-malay na itinulak sa spotlight. At sinimulan ang aking kakatwang karera sa pagmomodelo. At ang hindi ko alam, ang nasa likod ng lahat ng ito, ay si Zhang Dai. Sa labas ng pinto, kani-kanina lang niya pinagalitan ang EC na uminsulto sa aking resume. Sa sandaling iyon, nakasilip siya sa siwang ng pinto. Habang may halong emosyon na pinapanood akong magpanggap, kinakagat ang kanyang labi. Ipinapakita ang kanyang pagkababae. Hoy, Zhao Yang. Bumalik ka na pala sa Yun City pero hindi mo ako dinalaw. Maliwanag na itong si Zhang Dai ng Moxing Media ay ang pangalawang ex-girlfriend na kailangan kong iwasan. Umabot ng 5 oras ang pagkuha ng litrato. Kahit na medyo hilaw ang proseso, ang resulta ay napakaganda. Hindi pa man ako nakakahinga. Sinabihan na ako ng assistant. Gusto kang makita ni Zhang Dai, sumama ka sa akin. Para sa pakikisama sa trabaho. Pilit kong nilakasan ang loob at pumasok sa opisina. Kumusta ang trabaho mo? Ang babae ay nakatalikod sa akin na nakaupo sa silya ng boss. Bahagyang pamilyar ang kanyang boses. Okay lang, okay lang. Salamat sa pagkilala ng boss. Kailan ka bumalik sa Yun City? Nawala ang ngiti ko sa labi. Paano niya nalaman na bumalik ako? Umikot ang silya. Ang mukha na iyon ay halos ikinabigla ko. Bumalik sa isip ko si Zhang Yue. Noong 2 taon ko sa kolehiyo, sa sinehan noong maulan na gabi, nagkita kami noong siya ay mahirap pa. Siya ay isa sa aking 4 na ex-girlfriend, at ang taong labis kong pinagsisihan. Noong nalaman na mayroon akong 4 na karelasyon, sa gitna ng kaguluhan at habulan, siya lamang ang hindi ako pinagsamantalahan. Kunin mo ang pera na ito at umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa. 3 taon na ang nakalipas. Ang dating mahirap na estudyante ay naging isang matagumpay na babaeng boss. Kilala mo pa ba ako? Akala ko nakalimutan na ako ng isang malaking babaero na katulad mo. Ngumiti siya ng may pangungutya. Yumuko ako. Punong-puno ng pagsisisi. Ikinuwento ko sa kanya ang 3 taon. Ang aking karanasan sa pagkain ng vegetarian food at pagdarasal sa templo. Napanatag ako nang makita kong ligtas ka. Pagkatapos niyang makinig, tinapik niya ang ulo ko. Gaya ng dati niyang ginagawa bilang nakatatandang kapatid na 2 taon ang tanda sa akin. Malumanay na kutsilyong pumapatay ng pagkatao. Sa harap ng kanyang pagpaparaya. Mas nahihirapan pa ako kaysa sa pagharap sa itak ni Xu Xiaoshuang. Tiningnan ko ang oras. Malapit na mag-alas 2:15. Matagal nang sarado ang tren. Sarado na ang tren. Magtataksi na lang ako pauwi. Magpapaalam na sana ako. Nang biglang tumayo si Zhang Yue at kinuha ang susi ng kotse. Walang pagtutol. Sabi niya, ihahatid na kita pauwi. Yari, kung ihatid niya ako sa ibaba ng apartment at makita si Xu Xiaoshuang, iyon ang tunay na simula ng impyerno. Sa harap ng pagtanggi ko, walang sabi-sabing hinila ako ni Zhang Yue papasok sa kanyang kotse. Sa daan, tinitigan niya ako at bumuntong hininga. Ikaw pa rin pala. Hindi ka nagbago. Naalala ko noong sinamahan niya akong magpuyat sa trabaho. Ganyan din ang ekspresyon niya. Nang makarating kami sa ibaba ng Jinhu Home, hindi siya nagbabalak umalis. Sa halip, nagdahilan pa bilang amo na nagmamalasakit sa kanyang nasasakupan. At sinabing bibigyan niya ako ng day off bukas. At nag-alok na umakyat para tumambay. At tulungan akong maglinis ng bahay. Ako ay isang nasasakupan, kaya't hindi ako makakatanggi. Pagbukas ng pinto ng elevator, sa harap ng 505, nakaupo roon si Xu Xiaoshuang at hawak ang lunchbox na siya mismo ang nagluto. Nang makita niya akong lumabas kasama si Zhang Yue, bigla siyang nagalit. Sumugod siya at sinunggaban ang kwelyo ko. Kahapon lang nangako ka na hindi ka magloloko. Ngayon naman, nag-uwi ka ng babae sa bahay. Pinagpawisan ako ng malamig. Tinitigan ko ang aking landlord na ex-girlfriend sa kaliwa. At ang boss kong ex-girlfriend sa kanan. Teka, makinig kayo sa paliwanag ko. Nakilala ko lang po ang landlord na to kahapon. Itinaas ko ang 3 daliri ko at nanumpa. Kahit na hindi ka panipaniwala. Lahat ng ito ay nagkataon lang. Hindi talaga ako nagloloko. Talagang nag-o-overtime lang kami. Hinahatid ko lang siya pauwi. Tinanggol ako ni Zhang Yue sa mga tanong. Pinatunayan ang katotohanan ng pag-o-overtime. Agad na nagbago ang tono. Ikaw nga, bilang landlord, bakit ka nandito ng hating gabi, hindi naman para maningil ng renta, di ba? Bahay ko ito. Kaya pupunta ako kung kailan ko gusto. Kung isa lang palang itong hindi pagkakaintindihan. Pumasok na tayo sa loob at mag-usap. Ngayong gabi gusto kong makipag-usap kay Zhao Yang. Sasama ba ang landlord? CJ, sino nang matatakot? Marami rin akong gustong sabihin sa kanya. May magtatanong ba sa akin kung ano ang gusto ko? Nagkasundo ang dalawa sa galit.
Walang nagtanong sa akin na siyang sangkot. 3 araw ang nakalipas. Pinayuhan pa ako ng abot na lumayo sa mga babae. Ngayon, nakaupo ako sa sofa sa bahay ko. Sa kaliwa ko ang ex-girlfriend kong landlord na si Xu Xiaoshuang. Sa kanan ko naman ang ex-girlfriend kong boss na si Zhang Yuwei. Nang makita nila akong lumabas kasama si Zhang Yuwei, "Naku, tulungan niyo ako." Para basagin ang nakakabinging katahimikan. Nagsuggest ako na kumain ng midnight snack. Inabot sa akin ni Xiaoshuang ang isang lunchbox na may pag-aalinlangan. Nagdahilan na sobra ang kanyang ginawa at nadaanan lang niya. Pero pagbukas ko, nasa loob pala ang paborito kong noong kolehiyo. Mainit pa. Halatang matagal na siyang naghintay. Si Wei naman ay mas mapagbigay. Nag-order agad siya ng inihaw at beer sa delivery app. Dumating na ang delivery. 3 kahon ng beer. Tinignan ng delivery boy ang 2 magagandang babae sa loob ng bahay. Bago umalis, umiti siya ng may kahulugan. Pagkatapos ng ilang rounds ng inuman, kinakain ko ang gawa ni Xiaoshuang. Pamilyar na lasa ng pagkain. Ang aking pagkakasala ay umabot sa rurok. Dati, napakabuti nila sa akin. Pero ang sama-sama ko, hindi ko na inintindi ang aking alak na isang bote lang katumbas. Dumampot ako ng isang lata ng serbesa at ininom ito ng isang lagok. Agad akong tinamaan ng alkohol. Sa aking pagkahilo, sinampal ko ang aking sarili. Sa utal-utal na dila, nagsimula akong manumpa na wala akong silbi. Kung kayo ay may problema sa hinaharap, ako, si Zhao Yang, ay handang magbuwis ng buhay. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, naalala ko lang, pinagtulungan nilang buhatin ang aking napakabigat na katawan sa kama. Malumanay akong kinumutan ni Wei. Tinapik niya ang aking ulo. Sa sandaling iyon, narinig ko ang biglaang pagtatanong ni Xu Xiaoshuang. "Tanong ko sa'yo, gusto mo pa rin ba siya?" Tinitigan ako ni Zhang Yuwei habang natutulog na may malambing na mga mata. Diretso niyang sinabi na ako ang nagbigay sa kanya ng kanyang unang inadat camera. Sinusuportahan ang kanyang pangarap sa photography. Kaya kahit anong mangyari, hindi niya ako kinamumuhian. Kung ikukumpara, ang sagot ni Xu Xiaoshuang ay simple, brutal, at nagpapakita ng magkahalong damdamin. Gusto ko pa rin si Zhao Yang. Kahit na gusto ko rin siyang patayin. Pero hindi iyon magkasalungat. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya papakawalan. Matapos marinig ito, si Zhang Yuwei ay ngumiti at kinurot ang aking tainga. Nagpapaalala kay Xu Xiaoshuang. Hindi pa rin nagbabago ang iyong ugali. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo. Hindi ako ang dapat mong pag-ingatan, kundi ang iba pang mga barko. Nagdagdag pa sila ng wechat sa isa't isa. Nagkasundo sa isang pansamantalang alyansa laban sa iba pang dating kasintahan. Nang magising ako kinabukasan ng tanghali, sobrang sakit ng ulo ko. Pagdilat ko ng aking mga mata, nakita ko si Xu Xiaoshuang na natutulog sa ibabaw ko. At bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Zhang Yuwei na nakabalot ng tuwalya. "Patay. Hindi kaya nakagawa ako ng bagay na hindi tama dahil sa kalasingan kagabi? Gumawa ka ng hindi magandang bagay kagabi." Ako ay natakot ng sobra. Pinagpawisan ako ng malamig habang tinitingnan ang 2 babaeng ito. "Tama na, binibiro lang kita. Tulog ka na parang baboy." Walang nangyari. Nagmagandang loob siya at pinagbakasyon ako ng isang araw. Bago umalis papuntang kumpanya, inayos ko pa ang bahay ng maayos. Binabalaan ako na bawal magloko habang wala siya. Maya-maya'y nagising si Xu Xiaoshuang. Bigla niyang naalala na sinabi niya kagabi na gusto pa rin niya si Zhao Yang. Nainsulto agad siya at gusto nang magtago sa ilalim ng lupa. "Yan si Xiaoshuang. Gising ka na pala. Ano nang pinag-usapan niyo ni Zhang Yuwei kagabi?" "Marami kaming napag-usapan. Halimbawa, kung dapat ka bang saksakin hanggang mamatay habang natutulog ka. Isang saksak para sa'yo, lalaking manloloko." Nakaramdam ako ng lamig sa likod. Para sa kaligtasan ng buhay ko, hindi na talaga ako iinom ng alak. Maganda ang sikat ng araw sa umaga. Sanay na sanay ako na. Sinusuklayan ang buhok ni Xu Xiaoshuang. Parang bumalik ako sa nakaraang 3 taon. "Zhao Yang, may magandang pelikula ngayong hapon. Manood tayo." Sinubukan niya akong yayain na manood ng pelikula ngayong hapon. Pero nagpumilit akong pumunta sa kumpanya para magbigay ng magandang impresyon sa mga katrabaho. "Hindi pwede ngayon. Pupunta ako sa kumpanya. Unang araw ng trabaho. Kailangan kong magbigay ng magandang impresyon sa mga katrabaho." Bago ako umalis ng bahay, ipinakita niya ng walang bahid ng pag-aalala ang tinatawag na superpower. Direkta siyang lumipat sa 507 sa tapat. "Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Akin ang buong gusali na ito. Kung may kailangan ka, pwede kang kumatok sa pinto ko anumang oras." Ang ibig kong sabihin ay, totoong kailangan. Namumula ang mukha niya at hinampas niya ako. Binabalaan niya ako na bawal magloko sa kumpanya at sa kanya ako pinayagang umalis.
Pumunta ako sa ibaba ng kumpanya na puno ng determinasyon. Pero natakot ako sa nakita ko. Isang malaking grupo ng mga fangirl na may matinding fighting power. Hinarang nila ang gate para pigilan ang Moxian. Itinaas ang mga karatula at nagalit na sinasabi na inaapi ng Moxian media ang kanilang idolo. Si Zhu Wenyao, yung celebrity na pinalitan ko. Tinitingnan ang mga tagahanga na ito na may kahanga-hangang antas. Lumunok ako ng laway. Pilit kong tinanong kung ano ang sitwasyon. Mayroon daw isang taong naglakad sa likod ng pinto. Pinalitan ang kapatid nila sa pabalat ng photoshoot. Nanginginig kong tinanong. Alam niyo ba kung sino ang pumalit sa kanya? Anong pangalan? Biglang nagalit ang mga tagahanga. Gigil na gigil silang sumigaw ng, ang nagpapasok na yan, si Zhao Yang. Zhao Yang. Nakatayo lang ako. Pinapanood ang mga babaeng to na nagbabantang papatayin ako. Unti-unting nawala ang ngiti ko. Nabigla ako. Kaya pala. Kinukuyog pala ng mga fanatikong to ang nakapasok ng walang karapatan. Yung kumuha ng trabaho. Ako pala yon. Para hindi ako kainin ng buhay. Sinubukan kong magpanggap na dumadaan lang. Pero minamaliit ko ang network ng mga tagahanga. May nagpost ng litrato ko sa group chat. Bumulgar agad ang pagkatao ko. Dagsa sa akin ang daan-daang kilong katawan. Sinubukan kong magpaliwanag na hindi ko kilala yung artista. Pero itinuring nila yon na pang-insulto. Lalo silang nagsalita ng masasama. Pati si Zhang Yuwei dinamay nila. Yang boss na yan na apelyido ay Zhang. Hindi rin yan mabuti. Isa rin yang bastos. Siguradong nakipagtalik yan para umangat. Kabit ka niya, no? Ganyan ang itsura mo. Kaya pala nakaakyat ka sa kama niya. Kaya pala nakaakyat ka sa kama niya. Ew, kadiri kayong dalawa. Pwedeng ako ang murahin nyo. Huwag nyo lang murahin si Zhang Yuwei. Ang dudumi ng mga bibig nyo. Kasabay ng sigaw. Sinuntok ko yung 180 kilong babae na nangunguna sa panlalait. Direkta ko siyang pinatumba sa gitna ng mga tao. Nagkagulo agad. Sumisigaw ang mga baliw na babae. Kinuyog ako. Para akong si Wanhao na sinapian. Gamit ang aking 1.85 metrong taas. At katawang hinasa sa 3 taong pagtira sa templo. Sumugod ako sa gitna ng mga tao. Direktang suntok. Kasabay nito. Si Zhang Yuwei na nanonood ng litrato ko habang natutulog. Nagpapakute. Nang marinig niya ang balita na sinasaktan si Zhao Yang. Lubos na nataranta. Parang baliw na bumaba ng hagdan. Nang umalinggaw ang sirena ng pulis. Duguan ang mukha ko. Gulanit ang damit habang sa pilitang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Bago pa man sumara ang pinto ng sasakyan, nakita ko sa di kalayuan ang babaeng presidente na napakabilis kumilos sa araw-araw. Ngayon ay maputla ang mukha at nasasaktan habang nakatingin sa akin. Sa loob ng punerarya, hawak ko ang sugat sa noo ko. Puno ng pagsisisi, hindi dahil sinuntok ko ang mga babaeng fan na yon, kundi dahil pinahirapan ko si Zhang Yuwei. Ang away na ito ay kinasangkutan ng sikat na artista. Kapag naging trending ito, ang 3 taong pagsisikap ng Moxing media ay maaaring masira. Nang dumating si Zhang Yuwei, kinakabahan hinawakan ang mukha ko para tingnan kung gaano kalala ang sugat. Nang makumpirmang maliit lamang ang sugat, bigla siyang sumabog. Zhao Yang, nababaliw ka na ba? Hindi ba pinagbakasyon na kita? Anong ginagawa mo sa kumpanya? Huwag kang magalit, Ate Wei. Sabihin mo na lang sa lahat na temporary employee ako. Ipako mo sa akin ang lahat ng responsibilidad. Tanggalin mo na lang ako. Akala ko nag-aalala siya sa kumpanya. Kaya agad ko siyang inalo. Natigilan siya. Parang may gustong ipaliwanag. Ngunit dinala na ako ng mga pulis. At haharapin ang 7 araw na administrative detention. Bago pumasok sa detention cell, huling tingin ko sa cellphone ko. Totoo nga, ang tungkol sa lalaking empleyado ng media company, na nanakit ng walang kasalanang babaeng fan sa kalye, ay trending na. Punong-puno ng bentahe ang new media. Ang video na may masamang pag-edit ay ginawa akong isang ganap na masamang tao. Ang pamagat na naghahati sa lalaki at babae ay nagdagdag pa ng apoy. Kasabay nito, napakaganda ng charity gala sa Yonguang Building. Huminto ang isang itim na van. Lumabas ang mahahabang binti. Ang napakagandang mukha ay nagdulot ng matinding pagkidlat ng mga flash. Si Pei Liusi, ang pinakasikat na babae sa industriya ng entertainment ngayon. Isa ring reyna ng trending na may hawak na maraming resources sa media. Sa loob ng elevator, ipinakita ng kanyang assistant ang trending tungkol sa pambubugbog. Ang intensyon ay kutyain ang mga fans ni Zhu Wenyao na nabugbog. Ngunit nang makita ni Pei Liusi, ang lalaki sa video, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang pangalan niya ay Zhao Yang. Bagong pasok na modelo sa Moxing Media. Nakakulong na ng 7 araw. Nang marinig ang pangalan na yon, nanghina ang mga tuhod ni Pei Liusi. Ngunit may ningas ng halos panatismo sa kanyang mga mata.
Ipabatid. Ipaalis lahat ng trending tungkol sa akin ngayong gabi. Nanginginig ang boses dahil sa matinding galit at excitement. Gamitin ang lahat ng media resources para hukayin ang baho ni Zhu Wenyao. Kailangan ko rin makuha ang orihinal na bersyon ng video ng pambubugbog. Gusto kong mamatay si Zhu Wenyao. Agad-agad. Malinaw na ang inaway ni Zhao Yang ay hindi lang pugad ng bubuyog, kundi direktang tinawag ang kanyang ex-girlfriend sa laban. Sa unang gabi ko sa kulungan, mayroong tiyak na hindi makakatulog. Sa mga oras na ito, si Xu Xiaoshuang ay nagluluto ng beef stew sa kusina habang sumasayaw. Tuwang-tuwa siyang nagpaplano na yayain akong manood ng scene. Ngunit isang wechat mula kay Zhang Yuwei, na si Zhao Yang ay nakakulong ng 7 araw dahil sa away, ay agad na sumira sa kanyang matamis na ilusyon. Nang malaman na ako ay niloko ng isang sikat na celebrity na nagngangalang Zhu Wenyao. Matapos akong maloko, ang babaeng may-ari ng buong building ay biglang nanlamig ang mga mata. Tumawag siya. Papa, kailangan ko ang tulong mo. Sa mga oras na yon, si Zhu Wenyao ay kayakap ang isang 50 taong gulang na babae sa isang mansyon para magdiwang. Akala niya sa pagkasira ng orihinal na video at pagbuhos ng putik sa akin, makukuha niya ang benepisyo ng traffic. Ngunit kinabukasan ng umaga, ang naghihintay sa kanya ay hindi ang pagbabayad ng traffic, kundi isang nakakawasak na atake. Yao Jie, may malaking problema. Nagising si Zhu Wenyao sa sigaw ng kanyang assistant. Pagbukas ng sa nangungunang 50 sa trending, 32 doon ay tungkol sa mga negatibong balita tungkol sa kanya, pagdiriwang ng kaarawan sa Changladis Hotel, paglabag sa buwis, paninigarilyo sa loob, magulong pag-ugali sa nightclub. At ang nagpasikat sa buong internet na Zhu Wenyao at matandang babae, open high-definition pictures sa. Siyempre, may 3 bilog na piraso sa loob ng. Ang pinakanakamamatay na dagok ay ang pagbaliktad ng insidente ng pananakit ni Zhao Yang sa. Nailantad ang buong video. Ako, mula sa nananakit, ay naging biktima na napilitang lumaban dahil sa hindi matanggap na pang-aabuso. Sa isang gabi sa. Ang opinyon ng publiko ay lubusang bumaliktad sa. Kinansela ang lahat ng endorsement. Ang pinakamayamang tao sa Yun City, ang Hiao Group ay direktang nagpatupad ng pag-blacklist sa buong industriya. Si Zhu Wenyao ay nakahandusay sa kama, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa sa. Ako siya. Sino ba talaga ang nagawa kong kasalanan? Hindi niya talaga maintindihan hanggang sa kanyang kamatayan sa. Ang chairman ng Hiao Group ay nagngangalang Xu Daguo. At yung nagluluto ng nilagang baka na may patatas para sa akin, si Xu Xiaoshuang sa. Ay mismong anak ni Xu Daguo. Pwede niyo akong galitin. Pero kung ginalit niyo ang mga ex ko, talagang sumalpok na siya sa pader na bakal sa. Pagkatapos ng 7 araw sa kulungan, naghanda ako para sa aking siraang puri. Para hindi madamay si Zhang Yuwei at ang kumpanya, nagdesisyon akong akuin ang lahat ng kasalanan ng mag-isa. Paglabas ko ng pinto ng istasyon ng pulisya, hinarap ko ang mga reporter na parang mga gutom na lobo. Buong tapang akong tumayo at sumigaw sa. Ako ang may gawa ng lahat. Magpalit man o manakit. Ito ay kagagawan ko lang. Hindi ko gusto yung Zhu Wenyao na yon, kaya sinadya ko siyang guluhin. Akala ko sasalubungin ako ng napakaraming paninira. Ngunit nagpakita ang mga reporter ng paghanga sa kanilang mga mata sa. Mayroon pang ang nagtaas ng kanilang mga hinlalaki sa akin. Lubusan akong naguluhan. Sa sandaling ito, dumating si Zhang Yuwei sa kanyang sasakyan. At nailayo ako sa eksena. Sa loob ng sasakyan, tumatawa niyang pinakita sa akin ang cellphone ko. Sa pagtingin ko dito, nakita kong nagbago na ang mundo. Sa loob ng 7 araw na ito, si Zhu Wenyao, dahil ayaw mabunyag ang kanyang madilim na lihim, ay nagmura sa mga tagahanga at iniwan ang kanyang kasintahan, tuluyang bumagsak. At ako, na bumugbog sa mga babaeng tagahanga, ay tila babigla, ay naging isang bayani ng paglaban sa kultura ng mga tagahanga. Biglang huminto si Zhang Yuwei sa kotse, at lumuluhang tumingin sa akin. Zhao Yang, nakita ko ang buong video noong panahong iyon. Hindi ba dahil minumura nila ako? Kaya mo sila inaway? Ang sasama ng sinabi nila noon. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Nang umiiyak na niya akong hinawakan sa kamay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa kanyang mga titig na nagpapahiwatig ng pagmamahal. Nais ko sanang magbigay ng kaunting aliw. Ngunit bigla niya akong niyakap sa ulo. At agad na tinakpan ng malambot niyang labi ang akin. Namumula ang kanyang mukha, pinaandar niyang muli ang kotse at dinala ako pabalik sa kumpanya. At sa mga sandaling ito, nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso.
Pasensya na, Xiao Shuang. Sa huli, hindi ko pa rin kayang iwan si Zhao Yang. Ang kapaligiran sa loob ng kotse ay romantiko at sabik. Ang nasa isip ko lamang ay ang halik kanina. Ang 3 taong pagsasanay ay biglang nawala, habang si Zhang Yue ay nakahawak sa manibela. Tila naguguluhan din siya at nagsisisi sa kanyang biglaang pagkilos kanina. Natatakot siyang baka matakot ako at tumakbo. Agad na nakarating sa kumpanya. Tinitigan ni Zhang Yue ang isang puting sports car na nakaparada sa pintuan. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang sabi-sabi, itinulak niya ako sa loob ng conference room sa unang palapag. Itinago ako ng mabuti at mag-isang. Umakyat sa itaas na may seryosong ekspresyon. Sa opisina sa ikalawang palapag, nakaupo ang ikatlong dating kasintahan ko na hindi ko inaasahan. Si Pi Liuxi, isang sikat na aktres. Diretso siyang nagsalita. Nasaan si Zhao Yang? Ang kanyang napakagandang mukha ay may mapanganib na ngiti. Hindi kita papayagang makita siya. Hindi ko papayagang lumapit ang isang baliw sa kanya. Lalo na sa'yo na isa ring baliw. Hindi natatakot si Zhang Yue kay Xiao Shuang. Dahil si Xiao Shuang ay mayabang lamang. Ngunit alam niyang hindi stable ang mental na estado ni Pei Liuxi. Talagang kayang-kaya niyang sirain o patayin pa ako. Si Pei Liuxi ay nagbanta munang sisirain ang kumpanya. Nang makitang matigas na sumagot si Zhang Yue, biglang nag-transform na parang artista. Umiiyak ng sobra. Nagmamakaawang makita si Zhang Yue pero hindi siya nadala. Itinigil niya ang pagluha at ipinakita ang tunay niyang baliw na pagkatao. Itinuro niya ang mga nagkukumpulan na sasakyan ng balita sa labas ng bintana. Iyon ang mahigit sa 10 pangunahing media outlets na tinawag niya. Kung sakaling malaman ng mga reporter na si Zhao Yang ay dating boyfriend ko, ano kaya ang mangyayari? Iyan ang lohika ni Pi Liuxi. Hindi mahalaga kung masaya ako o hindi. Ang mahalaga lang ay kung makukuha niya ako, kahit na magkasama kaming mamatay. Sa harap ng isang baliw na hindi lang kayang sirain ang sarili niya, kundi kaya pa akong hilahin para magkasama kaming mawasak. Si Zhang Yue, para protektahan ang buhay ko, ay walang nagawa kundi yumuko. Pababayaan kitang makita siya. Sa labas ng pinto ng conference room, hinarang ni Zhang Yue si Pei Liuxi na papasok na sana. Sa harap ng babaeng ito, na sobrang unstable ang mental state, nagpumilit si Yue na gamitan siya ng security wand para kapapan. At tumunog na ito ng malakas. Napilitan si Pei Liuxi na maglabas mula sa likod ng kanyang baywang ng isang manipis at mahabang talim. At basta na lang itong itinapon sa lupa, na nagsasabing, panlaban daw niya yon sa labas. Bumukas ang pinto. Akala ko si Wei. Pero hindi, isang magandang figura ang sumugod na parang gutom na lobo. At diretsong ibinagsak ako sa lupa. Zhao Yang, kuya. Miss na kita. Si Pei Liuxi ay parang isang malambing na pusa na nagtago sa yakap ko. Pero sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mahigpit na hinawakan ang aking mga balikat. Punong-puno ng kabaliwan ang kanyang mga mata. Bakit mo ako iniwan 3 taon na ang nakalipas? Dahil ba hindi ako sapat na maganda? O dahil sa mga babaeng yon? Sabihin mo. Wala akong nagawa kundi iabot ang aking kamay at tapikin ang kanyang ulo. Bigla. Ang baliw na nagiging umiiyak na batang babae na muli. Ito si Pi Liuxi, ang ikatlo kong ex-girlfriend. Isang babaeng medyo may problema sa utak. Sa loob ng silid pulungan, hindi ko maiwasang alalahanin ang unang pagkikita namin ni Pei Liuxi noong unang taon ko sa kolehiyo. Noong mga panahong iyon, siya ay nasa eskwelahan ng Sin. Inaapi. Nagmamadaling lumapit sa akin para hingin ang aking contact number. Nakita ko ang mga bully na nanunuya sa kanya mula sa malayo. Diretso kong sinabi sa kanya, kung ayaw mong maapi, suntukin mo sila. Noong mga panahong iyon, hindi ko alam na siya, na lumaki sa isang broken family, ay sasaktan ang mata ng kaklase gamit ang lapis. Kaya't ipinadala siya sa correctional school. Nahugasan ang utak at pinigilan ang kanyang tunay na pagkatao sa loob ng maraming taon. Ang mga salita ko ay parang susi na nagbukas ng kahon ni Pandora. Pinalaya ang halimaw sa kanyang puso. Nang araw na yon, sinaktan niya ang 5 roommate. Nagpadala lamang siya sa akin ng isang pangungusap. Sinaktan ko sila. At sumagot ako ng imagaling. Sa kanyang mundo, 2 na lang ang natira, siya at ang kanyang sarili. At noong naging kami, saka ko lang natuklasan na ang pagiging possessive ni Pei Liuxi ay sobra-sobra. Noong unang taon, gusto kong makipaghiwalay. Ngunit nasaksihan ko ang kanyang pagiging bayolente. Tinutukan niya ako ng kutsilyo sa loob ng hotel room. Dahil sa karanasang iyon, hindi na ako naglakas loob pang banggitin ang hiwalayan. Nalaman ko rin ang kanyang ugali. Bagamat masama ang kanyang estado ng pag-isip, ngunit mas gusto niya ang malambing kaysa sa pilitan. Purihin mo lang siya ng kaunti at haplusin ang kanyang ulo, madali na siyang kausapin.
Noong nagkaroon ako ng 4 na girlfriend ng sabay, naibunyag, 50% dahil natakot akong mapatay niya kaya ako tumakas. Sa ngayon, buong lakas niyang pinagbubugbog ang dibdib ko. Habang nagtatampo at umiiyak. Napakasama mong lalaki. Bakit ka tumakas noon? Natakot lang naman ako na magalit ka. Talagang siya ang pinakanakakatakot sa 4 kong ex-girlfriend. Ngunit siya rin ang pinakamadaling pakisamahan. Ilang malambing na salita at pangako na mananatili ako sa Yon City. Agad siyang nagbago mula sa masama patungo sa mabuti. Kailangan niya pa akong halikan para maniwala siya. Nang nakaupo kami sa lupa at nag-uusap tungkol sa hinaharap, naglabas pa siya ng ilang bank card at iniabot sa akin. Narito ang lahat ng pera na kinita ko sa nakalipas na 3 taon. Para sa iyo lahat. Huwag ka nang magtrabaho, pwede ba? Sa harap ng malaking deposito ng sikat na babaeng ito agad akong tumanggi. Ang gusto niyang gawin ay hindi ako sustentuhan kundi ang tunay na ikulong ako. Ipagpatuloy mo ang pagiging artista mo Magpapatuloy naman ako sa pagtatrabaho rito. Pero ipinapangako ko. Basta hanapin mo ako. Palagi akong nandito. Engan. Magiliw siyang yumakap sa akin. Sa wakas ay itinigil na niya ang kanyang labis na pagkontrol. Sa sandaling iyon, kumatok si Zhang Yue. Nagpapaalala na malapit nang pumasok ang mga reporter sa labas Doon ko lang napagtanto. Ang mga reporter na ito ay sadyang pinahanap ni Pei Liusi para mapilitan si Zhang Yue na makita siya. Sadyang pinahanap ko. Magsusori ako kay Sister Wei mamaya. Ako pa ang magsusori sa kanya. May paghamak sa kanyang tono pero agad siyang sumuko sa ilalim ng aking tingin Okay na. Magsusori na nga ako, di ba? Kung ano ang ipagawa mo sa kanya, gagawin niya Ligtas akong nakalabas ng conference room. Sa wakas ay nawala ang pag-aalala ni Zhang Yue Ipinakita niya ang relo na kinuha niya Kaya pala kanina pa kinakapan ni Pei Liusi pero hindi niya makita At sa loob ng conference room, naganap ang maikling paghaharap ng 2 babae. Para mapalapit sa akin si Pei Liusi. Talagang yumuko siya at humingi ng tawad kay Zhang Yue. Nang makita ni Zhang Yue na hindi naman siya talaga imposible kausapin, bumuntong hininga siya. Sa huli ay ibinigay niya pa rin sa kanya ang address ko. Makalipas ang 2 oras ay natapos na ang pag-asikaso sa mga reporter. Pagod na pagod ako. Hindi pa ako nakakahinga. Biglang sumugod si Pei Liusi. Sa harap ni Zhang Yue, hinawakan ang mukha ko at hinalikan ako. Kung ayaw mo akong halikan, okay lang bang halikan kita? Namumula ang mukha niya nang iwanan niya ang isang matamis na salita. At masayang tumakbo palayo. Sira, nagkasala na naman ako. Padre, patawad po. Yenen, parang nasasarapan ka pa Matamis ang labi ng ate. O mas matamis ang labi ng sikat na artista. Natakot ako kaya hindi ako makaimik. Dali, umuwi ka na. Kundi baka sugurin ka ng isa dyan sa bahay. Pagbalik sa subdivision, kinakabahan akong kumatok sa pinto ng 507. Bumukas ang pinto at nakita ko si Xu Xiaoshuang na gulo-gulo ang buhok. Ang mga mata niya ay namamaga na parang mga walnut. Mukhang pagod na pagod siya. Sa sandaling nakita niya ako, ang lahat ng kanyang pinigilang sama ng loob ay sumabog. Umiiyak siya nang humagulgol at yumakap sa akin. Tinitigan ko si Xu Xiaoshuang na mukhang pagod na pagod. Puno ng pagsisisi ang puso ko. Sa loob ng 7 araw na yon, hindi siya makakain at hindi rin makatulog. Palagi niyang napapanaginipan na binubugbog ako sa detention cell at sumisigaw ako ng saklolo. Nang makumpirma niya na ligtas ako, umiti siya habang umiiyak. Inilabas niya ang lahat ng paborito kong pagkain na inihanda niya. At inihain sa mesa. Pagkatapos maghilamos at mag-ayos, bumalik ang ganda niya. Bigla niyang tinanong ng may pagdududa ang tungkol kay Pei Liusi. Bukod pala sa ibinulgar ni Pei Liusi, ang dahilan kung bakit bumagsak ng tuluyan si Zhu Wenyao, ay dahil ginamit ni Xu Xiaoshuang ang kanyang koneksyon sa grupo ng mga taong naglalabas ng mga paninira. Shai Zhuang, kinulit ni Xu Xiaoshuang kung anong nangyari sa amin ni Pei Liusi. Nang makita niyang nag-aalangan ako, agad niyang nahulaan ang tungkol sa halik. Ang pusa na magnanakaw ng puso. Kung anong meron si Pei Liusi, gusto ko rin. Hindi pa ako nakakapag-rape. Niyakap na niya ang ulo ko at hinalikan ako. Hinawakan ko ang aking mga labi. At muling nagdasal sa aking isipan. Padre, nagkasala na naman ako. Ngunit sa sandaling natapos ang halik, ang lakas niya na nagluluto para kay Zhao Yang. Biglang nawala ang kanyang lakas. At bumagsak sa aking bisig. Pagod na pagod siya. Buong pagmamahal ko siyang binuhat na parang prinsesa at dinala sa kanyang silid.
Nahihimbing niyang hinawakan ang kamay ko. Wala pang 1 segundo, mahimbing na siyang nakatulog. Umupo ako sa tabi ng kama. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Magandang gabi. Sa kabilang dulo ng lungsod, nang wala akong kamalay-malay. Isang pangangaso laban sa akin ang kasalukuyang pinag-uusapan. Si Zhu Wenyao, na nawalan na ng reputasyon, ay parang isang sugarol na nagpapakalulong. Natagpuan niya si Lu Qiang, ang pangatlong pinuno ng Yulin Gang, isang sindikato sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng kasikatan ko ngayon, na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa sindikato, narito ang 7 milyon. 5 milyon para kitilin ang kanyang buhay. 2 milyon ang pambayad para manahimik kayo. Deal. At ako, na walang alam tungkol dito, ay kasalukuyang nakadapa sa tabi ng kama ni Xu Xiaoshuang at nagising. Sa ilalim ng sinag ng araw sa umaga, si Xu Xiaoshuang ay nakasuot ng apron. Nakahain sa mesa ang pansit at tofu na siya mismo ang gumawa. Para siyang isang bagong kasal na naglalambing. Ang ganitong uri ng pamilyar na eksena ay nagpapakaba sa akin. Kahapon, 3 ex-girlfriend ang humalik sa akin ng halinhinan. Ang determinasyon ko na sinanay sa templo ay nanganganib na. Kung magpapatuloy ito, baka maulit ang nakaraan. Zhao Yang, anong ginagawa mo dyan at nakatulala? Halika't kumain ng almusal. Habang naghahanda akong kumain ng almusal, may kumatok sa pintuan ng 505 sa tapat. Sino nang kumakatok sa labas? Sumilip ako sa peephole. At natakot ako ng sobra. Paano ako natagpuan ni Lucy dito? Tapos na talaga ako. Gusto kong magtago. Ngunit napansin ni Xu Xiaoshuang ang kakaibang kilos ko. Bigla niyang binalik ang kanyang pagiging malambing bilang bagong kasal. At bumalik sa pagiging isang dalagang may malakas na personalidad. Anong ginagawa mo at nagtatago? Umalis ka dyan. Titignan ko kung sino nang kumakatok. Hindi ko siya napigilan. Bigla niyang binuksan ang pinto. Sa labas, si Pei Liusi na nagbubulong ng pangalan ko, ay lumingon nang marinig ang boses. Pei Liusi, 2 sa mga ex-girlfriend ko na pinakamahirap pakisamahan, ay opisyal na nagtagpo sa sandaling ito. Ikaw pala, hindi nakapagtataka na kinakabahan si Zhao Yang kanina. Pambalamban at sarkastiko si Xu Xiaoshuang sa pagsisimula ng pag-atake. Diretso naman akong kinawayan ni Pei Liusi lampas sa kanya. Pagkatapos ay naging mabagsik ang kanyang tingin. Paano ka napunta rito? Pei Liusi, ang buong gusaling ito ay pag-aari ng aming pamilya. Kung saan ko gustong tumira, doon ako titira. Kung kanino ko gustong tumira, doon ako titira. Hahaha, nakalimutan ko na isa ka palang mayaman. Xu Xiaoshuang, hindi kaya binayaran mo si Zhao Yang para pilitin siyang makipagrelasyon sa'yo? Isang salita ni Pei Liusi ang tumama sa pinakasensitibong punto ni Xu Xiaoshuang. Sinubukan kong ilipat ang usapan. Agad na nagpakita ng ngiti si Pei Liusi. Zhao Yang, huwag mo siyang pansinin. Lumabas tayo at maglibang. Walang oras, sasama sa akin si Zhao Yang para magtrabaho ngayon. Si Zhao Yang ang kinakausap ko. Kinausap ba kita? Bakit ka nagdedesisyon para sa kanya? Sino ka ba sa akala mo? Hahaha, tatanungin din kita. Bakit mo siya niyayaya lumabas? Para pigilan silang mag-away sa pasilyo. Wala akong magawa kundi pilitin silang dalawa. Napapasukin sa loob para kumain ng almusal. Sa hapagkainan, masigasig akong nagsilbi ng tofu pudding sa kanilang dalawa. Nagbigay ng oil stick na parang isang hamak na waiter. Nakaupo sa gitna. Tinikman ni Pei Liusi ang tofu pudding na ginawa ni Xu Xiaoshuang. May dumaang kislap ng hindi makapaniwalang paghanga sa kanyang mata. Pero nanatili pa ring matigas ang kanyang pananalita. Okay na rin. Miss Wei, naalala mo ba ang pag-aaral? Nagluluto ka ba sa bahay? Yan abala ako palagi. Hindi tulad ni Miss Xu na may oras para mag-aral ng pagluluto araw-araw. Kahit walang oras, kailangan pa ring matuto. May mga taong ayaw kumain sa labas, di ba? Binalingan ako ni Xu Xiaoshuang. Talaga ba? Akala ko gusto ni Zhao Yang kumain sa labas. Zhao Yang, saan mo gustong kumain? Tinitigan din ako ng masama ni Pei Liusi. Sa harap ng tanong na ito na nagbabanta ng kamatayan, pinagpawisan ako ng malamig. Pakiramdam ko sa sabog ang ulo ko. Sa gitna ng napakahalagang sandaling ito, tumulog ang telepono na nagliligtas buhay. Si Zhang Yue yon. Mabuhay si Etwei. Sa isip ko'y sumisigaw ako. Ang tawag na ito ni Zhang Yue ay parang nagligtas ng buhay. Biglaan, inilayo ako sa nakamamatay na titig ni Xu Xiaoshuang at Pei Liusi. Ibinabalik ako sa mundo, bilib. Hello, Zhang Wei. May emergency sa kumpanya. Pupunta ako agad. Nagkunwari akong may emergency sa kumpanya. Gumanap ako na parang totoo. Pero matagal na akong kasama ng 2 babaeng ito. Sa isang sulyap ko lang, alam na nilang nagsisinungaling ako. Ang dating tensyonadong sala ay biglang nanlamig.
Hindi na ako nagsalita. Yumuko rin si PLUC. Para akong nakaupo sa mga karayom sa almusal na ito. Kahit kumakain lang ako ng tinapay. Parang nagyelo ang hangin. Pagkatapos kumain, gusto kong tumakas. Ihahatid kita, Bilibi. Sikat na artista, magpahinga ka na. Patay tayo kapag nakunan tayo ng litrato. Ako na ang maghahatid. Malapit nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Bigla akong tumayo. Sige, sasakay ako ng tren. Tumakas ako. Ang dalawang babaeng hindi magkasundo sa likod ko ay nagkaroon ng isang uri ng kasunduan sa tigil putukan. Malamig na pinaalalahanan ni Xu Xiaoshuang si Pei Liusi. Hindi lang si Zuoning ang bumalik sa bansa. May isang babae ring nagngangalang Bai na nagmamasid. Sa halip na mag-away-away, magkaisa muna laban sa labas. Samantalang ako, nakaupo lang sa tren na naguguluhan sa buhay. Tama ang sinabi ng monghe. Talagang minamalas ako sa pag-ibig. Kung magpapatuloy ako sa ganitong pakikipag-ugnayan, wala itong patutunguhan. Tahimik akong nangako. Mula ngayon, iiwasan ko ang tukso at magtutuon sa trabaho. Ngunit hindi talaga ako binibigyan ng pagkakataon ng realidad. Kakakilala lang sa akin ng isang estudyante sa high school. Ah, ikaw si Zhao Yang. Biglang nagkagulo sa loob ng tren. Mga litrato at autographs. Napaligiran ako ng masigasig na tagahanga. Parang takas na aso na tumatakbo. Nagmamadaling lumabas ng subway. Hanggang malapit na ako sa gusali ng kumpanya. Kumukulo pa rin ang utak ko. Ang gusto ko lang ay magmadaling pumunta sa opisina para makatulog. May lalaking nakasombrero na papalapit sa akin. Pabulong na nagtanong sa akin. Zhao Yang, ikaw ba yan? May importante akong bagay. Sa susunod na lang ang pirmahan. Inakala kong isa na namang tagahanga. Sa sumunod na segundo, may kumislap na malamig na bagay. 3 matatalim na scalpel ang tumutok sa lig ko. Umurong ako nang wala sa loob. Nagkaroon ng hiwa ng dugo sa lig ko. Napakabilis ng kilos ng kalaban. Mahigpit na pinindot ang balikat ko. Bago pa ako nakasigaw. Ang malamig na talim ay malakas nang tumarak sa tiyan ko. Sa tapat ng gusali ng kumpanya. Malamig na pakiramdam. Agad na palitan ng matinding sakit. Nang akmang susugod siya para tapusin ako. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang pulso. Nagmadali akong sumigaw ng malakas sa paligid na may sunog. Tingnan nyo. Sunog. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa paligid. Natarantang ang killer. Nagpumiglas at tumalon sa naghihintay na motorsiklo para makatakas. Bago ako bumagsak dahil sa panghihina. Nagawa ko pang magbilin sa mga nanonood. Tumawag kayo ng ambulansya para sa akin. Pagkalipas ng 5 minuto, sa harap ng Moxin Media, hindi ako hinintay ni Zhang Yuwei, kundi dumating din sina Pei Liusi at Xu Xiaoshuang. Bago pa man magkaroon ng pagtatalo ang 3 babae kung sino ang magmamay-ari sa akin. At magpalitan ng maaanghang na salita. Isang empleyado ang dumating na nakaputlang-putla at sumigaw. Sinaksak si Zhao Yang sa subway station. Dumudugo ng marami. Biglang dumilim ang paningin ni Xu Xiaoshuang. At bumagsak sa lupa. Hindi pinansin ni Zhang Yuwei ang pagkahilo. At nagmadaling tumakbo papunta sa lugar ng krimen. Habang dumadaan ang ambulansya na may malakas na sirena. Tuluyang nadurog ang mga mata ni Pei Liusi. Ito ay isang uri ng galit na halos baliw. Hindi siya umiyak. Basta malamig siyang tumalikod. Pupunta ba tayo sa ospital? Nanginginig na tanong ni Xu Xiaoshuang. Hindi, hahanapin ko si Zuoning. Walang ekspresyon si Pei Liusi. Gusto kong magdusa ng husto ang sumakit sa kanya. Hindi humadlang si Xu Xiaoshuang. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone. Alam niyang ang langit sa Yon City na ito ay magugulo ng tuluyan dahil sa saksak na ito. Sa loob ng ambulansya, mahigpit na hinawakan ni Zhang Yuwei ang kamay ko. Umiiyak na nanumpa. Kung mamatay ako, hindi na rin siya mabubuhay. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay, Ate Wei. Nang suriin ng doktor, natuklasan nilang hindi nasugatan ang mga mahahalagang bahagi. Nakahina ako ng maluwag. Nakatusok, itinaas ko ang aking kamay na puno ng dugo at dumi. May laman ng kriminal sa mga kuko ko. Mayroon itong uwan niya. Kumuha agad ng ebidensya. Kahit na may huling hininga na lang ako. Kailangan kong pagbayarin ang taong gustong pumatay sa akin. Magbabayad siya. Pagdating sa Yon City, ang pinakamatagumpay na kapangyarihan na nakapaglinis ng kanilang imahe ay ang Hong An Group. Ang taong may hawak nito, si Zuoning, ay 31 taong gulang pa lamang. Ngunit kasama na sa 20 pinakamayaman sa Yon City. Sa ngayon, ang dating leader ng underworld ay humaharap sa salamin at hinahangaan ang kanyang sarili upang salubungin ang lalaking minamahal at kinamumuhian niya. Si Zhao Yang. Tinanggal niya ang formal na suit. Nagpalit siya ng kasuotan na kayang magpabilis ng tibok ng puso ng sinumang lalaki. Isang pulang fitted na damit,
Ngunit hindi niya nakita si Zhao Yang. Ang dumating ay si Pei Liusi na sumugod sa opisina. Nagsalita si Pei Liusi na may panunuya. Ang bastos ng iyong pananamit. Gusto mong akitin si Zhao Yang? Hahaha, tama. Ano ang pakialam mo? Na-ospital siya. Pinutol ni Pei Liusi sa malamig na paraan. Sinaksak siya. Biglang naglaho ang mapangakit na ngiti sa mukha ni Zuoning. Napalitan ito ng matinding galit. Sino ang gumawa nito? Ako mismo ang papatay sa kanya. Inamin ni Pei Liusi na hindi abot ng kanyang kapangyarihan ang iligal na pamilihan. Kaya't humingi siya ng tulong sa kanyang dating kaaway sa pag-ibig. Mukhang nakalimutan na ng ilan ang Chai Anhui. Sa loob ng 12 oras, ipapaalala ko sa kanila. Kasabay nito, kakatapos ko lang ng operasyon sa ospital. Sa harap ng mga tanong ng pulis, nagpakita ako ng labis na kalmado. Ito ang iyan ng kriminal na natira sa aking mga kuko. Dapat itong maging kapaki-pakinabang sa inyo. Namangha ang mga pulis sa aking tapang. Mukhang hindi ito ang una. Unang beses na naranasan ang ganitong bagay, Pagkaalis ng mga pulis, ako'y nakahiga sa kama sa ospital na may pangamba. Ang dahilan kung bakit ako kalmado, ay hindi dahil sa panonood ng maraming pelikula, kundi dahil 6 na taon na ang nakalipas, tunay akong pumatay ng tao. At ang kasabwat ko sa aksyong iyon, ay isa sa aking mga dating kasintahan, si Zuoning. Naalala ko si Zuoning. Nakaramdam ako ng panlalamig sa aking likod. At bahagyang pagdaloy ng dugo sa ulo. Iyon ay isang alaala na hindi ko malilimutan. 6 na taon ang nakalipas. Ang pangyayaring iyon ay parang marka na nakaukit sa aking isipan. Palihim akong nanumpa. Kahit patay na ko, hindi ko siya pwedeng makita. Kung hindi, ang hirap na ipinangako kong paglayo sa mga babae ay tuluyang babagsak. Pumasok si Zhang Yue na may dalang lunchbox. Gising na ang ating bayani. May dala akong pagkain para sayo. At Wei, nasaan sina Pei Liusi at Su Xiaoshuang? Bakit wala sila dito? Nag-aalala akong itanong kung nasaan sina Pei Liusi at Su Xiaoshuang. Ngunit nabasa ni Zhang Yue ang aking pagiging babaero. Mayroon silang mahalagang bagay na dapat gawin. Manatili ka na lang dito ng tahimik. Bagamat nagpakita siya ng pagiging pabaya. Ngunit bahagya kong naramdaman na may nagbabadyang uno sa Yun City. Tama ang hinala ko. Tuluyang sumabog ang Yun City. Sa panlabas ang pangalan ko. Sumakop ng mahigit 30 sa 50 trending topics. Higit pa rito, ang higanteng korporasyon ng Yun City, ang Obsidian Group, ay biglang naglabas ng 1 milyong gantimpalang pera. Sino man ang magbigay ng impormasyon tungkol sa salarin, ay maaaring makakuha ng 1,000,000,000 na baliw ang buong bayan. Hindi lamang para sa katarungan, kundi para rin sa sapat. Upang baguhin ang kapalaran at sa madilim na bahagi ng Yun City, nababagsak din ang kaayusan. Tinawag ang mga pinuno ng 5 malalaking gang. Ang nagpapatahimik sa kanila ng labis ay ang dating pinuno. Sa maliit na bahay ng iligal na sugalan ng Red and Association, nagbihis si Zuoning ng isang nakaistilong suit. Ang kanyang aura ay nagbago mula sa seductive patungo sa matigas. Ang bagong pinuno ng Ghost Infant Gang, si Xuekai, ay isang walang pakundangang second-generation rich kid. Hindi lamang siya nagsalita ng bastos, kundi nagtangkang manyakin si Zuoning. Puta, paano mo ako nagawang murahin? Parang gusto mo nang mamatay. Biglang tumayo si Xuekai. Bago pa man bumagsak ang sampal, isang matalim na kutsilyo ang tumagos na sa kanyang katawan mula sa likod. Tumingin si Zuoning sa kanya habang siya ay bumabagsak. Parang nanonood ng isang basurang sako. Ipinakita niya sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Ang Yun City na ito ay pag-aari pa rin ni Zhu. Habang binubunot ang kutsilyo, hindi pa siya nakaka-recover mula sa katotohanan na siya ay sinaksak. Walang pakialam na kumaway si Zuoning, na parang gusto lamang niyang itapon ang isang basurang sako. Subukan mo akong saktan. Ang tatay ko ay si Xilawu. Hindi kanya patatawarin. Kung gayon, lipulin na rin natin si Xilawu at ang Ghost Infant Gang. Para hindi na mahirap. Dalubhasa na inilagay si Xuekai sa isang itim na plastic bag. Natakot ang natitirang 4 na pinuno ng gang. Hindi nila nagawang mag-angat ng kanilang mga ulo. Nagpalit si Zuoning ng suit. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap sa isang matandang kaibigan. Ngunit ang nilalaman ay nakakatakot. Alamin sa loob ng 4 na oras. Ang mga taong sumubok pumatay kay Zhao Yang, galing ba sa grupo ninyo? Naiintindihan? Binigyan niya ang 4 na grupo ng 4 na oras. Dapat malaman kung sino ang pumatay kay Zhao Yang. Kung galing ba sa grupo nila. Bilang kapalit, ang teritoryo ng Ghost Infant Gang ay hahatiin nila.
Sa ilalim ng banta ng malubhang sugat at kamatayan, ang mundo ng krimen sa Yun City ay nagdulot ng mas matindi pang paghahanap kaysa sa normal. Kasabay nito, ako ay nakahiga sa ospital, kumakain ng mansanas na binalatan ni Zhang Yuwei. Wei Jie, ang Heiao Group ay nag-alok ng 1.000 milyon para mahuli ang salarin. Siksuk Xiaoshuang ba ang may gawa nito? Pinapanood ko ang trending. Medyo natutuwa ako sa sarili ko. Si Zhang Yuwei ay pinuna ang aking iniisip ng may paglalambing. Ikaw na lalaking walang isang salita. Dahil sa'yo, ang lahat ng media at mga tao sa Yun City. Kahit na ang mga gang ay nagkagulo na. Teka, mga gang. Nahuli ko ang binitiwang salita ni Zhang Yuwei. Nakita ko ang kanyang mukha na natataranta. Sinamantala ko ang pagkakataon na magkunwaring naihi. Ako ay pinagpawisan ng malamig. Hinawakan ko ng mahigpit ang barandilya ng kama. Kilalang kilala ko si Zuoning. Kung ang babaeng ito ay nakialam talaga. Hindi lang ito basta paghuli ng tao para bigyan ng pleke. Talagang magpapatayan siya. Mga walang silbi. Sa loob ng Chenhong Microcredit Company, ang pangatlo sa Yulin, si Lu Qiang, ay nagagalit sa dalawang tauhan. Ang dalawang ito ang mismong sumubok pumatay sa akin. Ang isa ang sumaksak. Si Lu Qiang ay kalmado. At naisip na ibenta ang aking ulo. Sa Heiao Group, para sa 1,000 milyong gantimpala. Pero nang matanggap niya ang tawag ni Wang Cheng, nabalitaan niyang si Zuoning na nawawala ng 6 na taon, ay personal na naghahanap. Natakot siya at nanghina. Nagdesisyon si Lu Qiang na tumakas kasama ang kanyang mga tauhan. Kailangan nating umalis agad. Hindi ligtas dito. Gayunpaman, ang responsableng nagmamaneho ng motorsiklo na si Gaozi ay ayaw mamatay kasama niya. Tinawagan niya agad ang Black Medicine Group para magsumbong. Mabilis na nakarating kay Zhuo Xiaoshuang ang impormasyon. Nandidiri siyang umisi. Hindi niya piniling magsumbong sa pulis. Sa halip, ipinadala niya agad ang lokasyon kay Zuoning. Para maramdaman muna ng mga basurang iyon ang impyerno. Bago pa man sila hatulan ng batas. Sa mga oras na ito, hindi pa rin alam ni Wang Cheng, ang boss ng Yulin Association ang nangyayari. Niyayakap niya ang mga babae sa riye. At buong pusong kinakanta ang Hero of the Chaotic World. Habang nangangarap na hatiin ang teritoryo ng Ghost Infant Gang, biglang bumukas ang pinto ng silid. Magagalit na sana si Wang Cheng. Nang makita niya ang malamig na mukha ni Zuoning. At natakot siya. Pakinggan mo, Zuzo, bakit ka na parito? Ang galing mong maglaro, Laowang. Zujay, isinusumpa ko. Hindi ko tao ang gumawa nito. Natawa si Zuoning. At agad na inihagis ang isang recorder. May sabuatan na kami ni Wang. Kailangan pa ba kitang utusan na magbigay ng lupa? Naririnig sa loob ang sumbong ni Gaozi. Utos ni Lu Qiang. Gusto nang tumakas ni Lu Qiang, agad na nanlumo si Wang Cheng sa lupa. Hindi niya akalain bibili. Na ang ipinagyabang niya ay sasampalin mismo ng kanyang tauhan si Libili. Dalhin siya paalis. Kasabay nito, dala ni Lu Qiang ang nanaksak na CRP para tumakas sa lungsod. Ngunit hindi pa man umaandar ang sasakyan. 2 truck ang humarang sa lahat ng daanan. 12 matipunong lalaki mula sa Yulin Association. Ang pumalibot sa kanila na may dalang mga itak. Sa harap ng mga ganitong klaseng kalalakihan, tuluyang nawala ng pag-asa si Lu Qiang. Wala siyang nagawa kundi sumuko. Samantala, sa silid ng ospital, sumisilip si Xu Xiaoshuang. Nang makita niyang hindi ako nagalit dahil sa nangyari kanina, nagbalik siya agad. Sa pagiging malambing na kuting at nagmamalaking sinabi. Habang namumula ang kanyang mga mata dahil sa pag-aalok ng milyon-milyong gantimpala para sa akin, pinakilos ang buong bayan sa pagkabaliw. Isang kakaibang tamis ang biglang sumilay sa aking puso. Hindi ko napigilang haplusin ang kanyang ulo. Ngunit hindi nagtagal ang ganitong kasalanan. Hinawakan kong mahigpit ang kamay ni Xu Xiaoshuang. Teka, sabihin mo sa akin, kasali rin ba si Zuoning dito? Sa aking pangungulit, tuluyang umamin si Xu Xiaoshuang. Si Pi Liusi. Siya ang nakahanap kay Zuoning. Hindi na matatag ang isip ni Kuya Helio. Lalo na si Zuoning walang kurap kung pumatay. Iniisip ko ang magiging resulta ng pagsasama ng dalawang babaeng ito. Biglang pinagpawisan ng malamig ang aking damit sa ospital. Talagang natataranta ako. Sa loob ng abandonadong pagawaan, ang nakapapasong hangin ay puno ng amoy ng kamatayan. Si Lu Qiang at ang iba pa ay parang mga kordero na naghihintay na katayin. Nakaupo sa harapan ni Zuoning at Pi Liusi. Upang alamin ang utak sa likod nito. Hindi agad kumilos si Zuoning. Sa huli, isiniwalat ni Lu Qiang ang pangalan dahil sa kanyang kawalan ng pag-asa. Zhu Wenyao. Nang marinig ang pangalang ito, biglang sumabog ang pagkabaliw sa mga mata ni Pei Liusi.
Pinagsisihan niya ang kanyang pagiging malambot at nagdulot ng kapahamakan kay Zhao Yang. Bigyan niyo ako ng kutsilyo. Nakakakilabot ang lamig sa boses ni Pei Liusi. Ang sikat na aktres na ito ay nagbagong anyo bilang isang diyosa ng paghihiganti. Tinanggap niya ang itak. Lumapit siya kina Lukyang na may nakakakilabot na hangin ng pagpatay. Nang malapit nang bumagsak ang itak. Isang malamyos na awit ng Ti Kasalan sa Pangarap, ang umalingaw-ngaw. Iyon ang eksklusibong ringtone ni Zhao Yang. Ang pula sa mga mata ni Pei Liusi ay biglang naglaho. Biglang naging maamong kuting. Ang sugat mo. Ngunit sa kabilang linya ng telepono ay ang aking naggangalit na galit. Diretsahan kong ibinunyag ang kanyang balak na pumatay. At mariing nagbabala na kung maglakas loob siyang pumatay ng tao. Huwag na siyang magpapakita sa akin. Mapusok si Pei Liusi. Sa banta ni Zhao Yang napuputulin ang kanilang relasyon. Napilitan siyang pumili ng pagiging mahinahon. Pagkatapos ay napunta ang telepono kay Zuoning. Ang reyna ng underworld ay nagpakita ng isang mapang-akit na ugali nang sagutin niya ang tawag. Mahal, naisip mo ba ako? Mahal, naisip mo ba ako? Sa harap ng mahigpit na pagtutol ni Zhao Yang sa kanyang pagbabalik sa dating gawi. Hindi lamang hindi nagalit si Zuoning. Sa halip ang kanyang mukha ay namula. At ang kanyang paghinga ay bumilis. Habang mas nagiging marahas si Zhao Yang sa kanya, mas lalo siyang nasisiyahan. Matapos ibaba ang telepono, matagumpay kong nailigtas ang kamay ni Pei Liusi. Na hindi na dumisan ng dugo. Ngunit nang tumingin si Zuoning kina Lukyang at ang isa pa, ang kanyang mga mata ay agad na bumalik sa pagiging malamig. Bagamat nangako ako na hindi papatayin ni Pei Liusi ang mga tao, hindi ito nangangahulugan na palalagpasin niya ang mga basurang ito. Si Zhang Yue ay abala sa buong araw. Bago umalis, pagod siyang lumapit sa aking tainga at nagbilin. Huwag kang maglalapastangan sa iba habang wala ako. Huwag kang manlalapastangan habang wala ako. Pagkaalis niya, Siksuk Xiaoshuang ay nagbantay sa tabi ng kama. Hanggang sa hindi na niya makayanan ang antok. At nakatulog ng mahimbing sa tabi ng kama. Pagkalipas ng isang oras, si Pei Liusi ay pumasok sa silid na parang isang batang mag-aaral na nakagawa ng pagkakamali. Pumasok sa silid. Okay ka lang ba? Umupo ka muna. Galit ka ba? Galit ako. Alam kong gusto mo akong protektahan. Ngunit dapat mo munang protektahan ang iyong sarili. Sa totoo lang, kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung nalutas ko lang sana si Zhu Wenyao ng tuluyan. Zhu Wenyao. Siya ang nagbayad para upahan ang mamamatay tao. Sinabi niya sa akin na may mga luha sa kanyang mga mata. Si Zhu Wenyao ang utak sa likod nito. Hanggat hindi ito paghihiganti ng mga kaaway 6 na taon na ang nakalipas. Nakahina ako ng maluwag. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Wala kang kinalaman dito. Galit ka pa ba? Paano ako mabubuhay kung may mangyari sa'yo? Ngunit minamaliit ko ang kanyang sakit. Ang pangungusap na ito ay agad na nabuo muli sa kanyang utak bilang Zhao Yang. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Si Pei Liusi ay tumayo ng may pananabik at tinitigan ako. Hindi na ako makapaghintay. Teka, narito pa si Xiaoshuang. Bahala na siya. Zhao Yang, akin ka na lang. Kasabay ng aking hiyaw ng sakit. Sa wakas, nagising si Pei Liusi. At nagulat din si Siksuk Xiaoshuang. Anong nangyari? Kaya, sa pangalawang pagkakataon, itinulak ako sa operating room. Kasabay nito, sumabog ang usap-usapan sa Yon City. Sa tulong ni Pei Liusi at Zuoning. Ang balita tungkol kay Zhu Wenyao na nag-hire ng hitman para ako ipapatay. Pumuno sa lahat ng headline. Inayos ni Zuoning na mag-confess si Ergao, isang tauhan niya, para akuin ang kasalanan. Para lahat ng sisi ay isisi na sa abo na lamang ni Lukyang at ng kanyang kasama. Tapos na si Zhu Wenyao. At dahil sa mabigat na pagmamahal na ito, halos ako'y mapahamak sa kama ng ospital. Dahil sa pagbukas ng sugat kagabi, muli akong itinulak sa operating room. Umiyak si Pei Liusi dahil sa pagsisisi. Kaya't Siksuk Xiaoshuang na dapat ay galit. Ay siya pang nagpatahan kay Pei Liusi. Huwag ka nang umiyak, wala na siya sa panganib. Magpahinga ka muna. Hanggang 2:00 ng madaling araw. Ako'y tuluyang nakapagpahinga. Pagkagising ko, tanghali na. Ang una kong nakita ay ang nakamamanghang katawan ni Zuoning. Agad niyang isinubsob ang ulo ko sa kanyang dibdib. Ang kanyang lambot na matagal ko nang hindi naranasan ay halos nagpalugmok sa akin. Ngunit nang maalala ko ang babala ng monghe, agad ko siyang itinulak palayo. Napakaganda ng babaeng ito. Noong mga nakaraang taon, ang dami ng beses na nag-check-in kami sa hotel, ay mas marami pa sa pinagsama-samang bilang ng aking 4 na ex-girlfriend. Naalala ko noong 6 na taon na ang nakalipas. Ako'y isang sophomore pa lamang. Nang gabing umuulan,
Kagagaling ko lang ihatid si Zhang Yuwei. Nang matagpuan ko si Zuoning na duguan sa isang eskinita at tinulungan ko siya. Noong una, dahil lang sa kanyang itsura, kaya ko siya tinulungan. At dinala ko siya sa inuupahan kong apartment para sa aking mga date. Ngunit habang gumagaling ang kanyang mga sugat, ang nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata, ay nagpaalala sa akin kung gaano kakilakilabot na nilalang ang aking nailigtas. Siya ang pangatlong pinakamataas na ranggo sa pinakamalaking gang sa Yon City, ang Chai'an Society. Sinabi sa akin ni Zuoning na nabigo siya sa kanyang pagtatangka na makuha ang pamumuno. Habang hinahabol ni Kung Luo ang kanang kamay, balak sana niyang magpakamatay ng mag-isa. Ngunit marahil dahil sa halik na iyon ng pamamaalam, bigla ko siyang hinawakan. Sumigaw ako, "Hindi kita papayagang umalis. Tutulungan kitang lutasin ang mga problemang iyon. Kung aalis tayo, sabay-sabay na tayo." Noong gabing iyon, nakumpleto natin ang dakilang pagkakaisa ng buhay. At napagdesisyonan din natin ang nakakabaliw na plano. Kusa kong pinuntahan si Kung Luo. Nagpanggap akong isang mangmang na sakim sa pera. Gusto ko ng 1,000,000. Kapag nakuha ko na ang pera, sasabihin ko sa iyo kung nasaan si Zuoning. Naniwala naman ang mayabang na si Kung Luo. Siya mismo ang nagdala sa akin sa kanyang underground bar. Nang sumiklab ang gulo, nagtago ako sa ilalim ng mesa. Hinayaan kong hamakin at pagtawanan ako ni Kung Luo at ng kanyang mga tauhan. Hanggang sa nawala sa sarili si Kung Luo. Walang nagbabantay sa kanyang paligid. Walang nagbabantay sa kanyang paligid. Bigla akong sumulpot mula sa ilalim ng mesa. Bigla akong sumulpot mula sa ilalim ng mesa. Binasag ko ang bote ng alak. Sumugod ako sa kanyang leeg na parang isang gutom na lobo. Hindi ko na matandaan kung ilang beses ko siyang sinaksak noon. Ang naalala ko lang ay napuno ng dugo ang buong katawan ko. Nang matauhan ako, patay na si Kung Luo. Ito ang sikreto sa likod ng aking kalmadong anyo. 6 na taon na ang nakalipas. Isa na akong marahas na taong pumatay na. Huli na nang dumating si Zuoning. "Baliw ka na, umalis ka na at bumalik sa eskwelahan. Ako na ang bahala dito." Pagkatapos ay inihatid niya ako pabalik sa eskwelahan. At ginugol niya ang 3 buwan para tuluyang linisin ang gang. Tinanggal ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos noon, naging magkasintahan kami. Mas matanda sa akin ng 5 taon si Zuoning. At siya lang din ang nakahalata na matagal na akong may 4 na babae. Ngunit pinili pa rin niya akong palampasin. Siya pa nga ang naghanap ng husto 3 taon na ang nakalipas. Nang umalis ako sa Yon City, pagkatapos ay naghanap ng husto. Hanggang sa nakita niya ang trending na balita tungkol sa akin na nasaksak. Siya si Zuoning na lumipad mula sa ibang bansa papunta sa ospital. Malambing ang kanyang mga mata na halos tumulo ang luha. "Gaano katagal ka balak manatili dito sa pagkakataong ito?" "Balak ko nang manirahan ng permanente sa Yon City. Sa totoo lang, nitong nakaraang 3 taon, lagi akong nasa templo." Nakakatawa. Ipinangako ko sa kanya ng buong puso na ako'y ginabayan na ng punong monghe. Mula ngayon, hindi na ako lalapit sa mga babae. Hindi naniwala si Zuoning. Sa halip, bahagyan niyang ibinaba ang kanyang kwelyo. Ibinunyag ang kanyang kaakit-akit na dibdib at bumulong sa aking tainga. "Kakabili ko lang ng malaking waterbed. Gusto mo bang subukan?" Ang matagal nang nawawalang likas na silakbo. Agad na winasak ang aking depensa. Halos sumuko na ako. "Zhao Yang, may dala ako para sa'yo." Kasabay ng pagbukas ng pinto, pumasok si Zhang Yuwei na may dalang lunchbox. Nang makita niya akong namumula ang pisngi, agad na dumilim ang mukha ni Zhang Yuwei. Nagsalubong ang mga tingin ng dalawang babae sa ere. Nakilala ni Zuoning si Zhang Yuwei. Siya ang tumulong sa akin para makatakas sa Yon City 3 taon na ang nakakaraan. Sa halip na magalit, pumalakpak pa siya at nagmungkahi. "Mas maganda siguro kung pagkalabas ni Zhao Yang sa ospital. Magbiyahe tayong 3. Agad na natigilan si Zhang Yuwei. Halata namang hindi pa niya naranasan ang walang katapusang takbo ng isip ng Black Society Godmother na ito, Lili-Bili, na walang batayan. Parang tumigil ang hangin sa loob ng silid. Para protektahan ang sarili. Para protektahan ang sarili. Baliw kong ipinahayag na hindi ako lalapit sa mga babae. Pero hindi ko akalain na para pagbigyan ako ni Zhang Yuwei. Kinagat niya pa ang kanyang labi at sinabi, "Pag-iisipan ko muna sa susunod." Ang labis na pagpaparaya na ito. Halos tuluyan na akong mahulog sa kanyang lambing. Sa aking isipan, baliw kong tinawag ang bayani. Dumating na ang bayani na nagliligtas buhay. At 2 pa sila. Padabog na pumasok sa silid si Xu Xiaoshuang at Pi Liusi na nagmumura. Agad na winasak ang malapit na sanang mangyari. Nang muling imungkahi ni Zuoning na maglaro silang 3, hindi na ganoon kadaling kausap ang dalawang ito. Galit na galit si Xu Xiaoshuang. "Huwag mong isipin na dahil nasugatan ka, ay maaari ka nang gumawa ng kahit ano.
Diretso nilang pinagpapalo ang aking binti. Hinugot pa ni Pei Liusi ang isang nakamamatay na bagay. May masamang tingin sa mukha. Sa nakita kong marahas nilang reaksyon, hindi lang ako hindi nagalit. Hindi lang ako hindi nagalit. Kundi nakaramdam pa ako ng ginhawa. Ang nakakakilabot na lamig na ito. Ang pumigil sa akin na malunod sa pagmamahal ni na Zuoning at Zhang Yue. Pero halata namang hindi pa rin titigil si Zuoning. Sinasadya niyang ibaba ang kanyang damit. At ipinagmalaki ang kanyang kahanga-hangang dibdib. Pabiro niyang sinabi na ang aking paningin dahil sa Zhao Yang, alin ang mas gusto mo? Ako ba o si Xiaoshuang? Nanatigilan ako ng isang segundo. Doon ko tuluyang ginulo ang pugad ng bubuyog. Zhao Yang, napakababaw mong lalaki. Kasabay ng sigaw ng mga babae. Ang sugat ko, gaya ng inaasahan, ay muling nagbukas. Sa loob ng 10 araw na pagkakaratay ko sa ospital, si Zhu Wenyao ay parang biglang naglaho. Ipinag-utos ng pulisya ang pag-freeze ng kanyang mga ari-arian at naglabas ng warrant of arrest. Hinalughog din ni Zuoning at Su Xiaoshuang ang buong Yun City. Ngunit hindi pa rin siya matagpuan. Hanggang sa araw na ako ay makalabas ng ospital. Nakiusap si Zuoning sa telepono at sinabi sa akin ng may mapanuyang halakhak. Si Zuoning Zuyawen ay dadalhin na sa presinto 7. Ang batang ito ay mukhang kaawa-awa ngayon, ano kaya ang nangyari? Saan siya natagpuan? Hinding-hindi mo mahuhulaan ang kanyang naranasan nitong mga nakaraang araw 7, ano? Lumilitaw na si Zhu Wenyao habang tumatakas. Ay nakilala at kinupop ng isang tagahanga na tapat sa kanya. Si Xingming na may taas na 150 at timbang na 160 ay naging magalang noong una. Ngunit matapos siyang tanggihan sa kanyang pag-ibig, direkta siyang naglagay ng gamot sa pagkain. Iginapos si Zhu Wenyao gamit ang kadena. Ikinulong siya sa sirang bahay sa lugar na nakatakdang gibain. 8 araw. Si Zhu Wenyao mula sa isang idolo ay naging isang laruan na nakakulong sa sulok. Araw-araw, kinakain niya ang mga tira-tirang pagkain sa lalagyan ng aso. Nang muling bumukas ang pinto, isang grupo ng mga babaeng tagahanga na may magkakatulad na hitsura at katawan ang pumasok. Habang umiiyak sila, sumisigaw sila ng "Ti kuya, kami na lang ang natitira para sa'yo." Habang ginagamitan ng sakim na tingin, ang kawawang si Zhu Wenyao. Ang katinuan ni Zhu Wenyao ay tuluyang bumigay sa puntong ito. Hindi na niya pinanatili ang mapagpanggap na paggalang sa mga kababaihan. Itinuro ang mga tagahanga at histerikal na tumawa. Mga hangal kayo. Hindi ko kayo minahal ng tapat kahit kailan. Kung hindi dahil sa pera ninyo na ginagastos ko, bakit ko sasamahan kayong umarte sa nakakainip na palabas na to? Mapaminsala siyang nagmura. Inilantad ang pinakamadilim na katotohanan ng industriya ng aliwan. Ang pananaw sa mundo ng mga babaeng tagahanga ay nawasak at agad silang nagalit. Pinulot nila ang lalagyan ng pagkain ng aso sa lupa, bibili. At ibinato ng malakas sa ulo ni Zhu Wenyao, bibili. Ibinato ng malakas sa ulo ni Zhu Wenyao. Pagkatapos ay sumugod sila na parang mga asong ulol para punitin ang kanyang katawan. Nakakatakot na hiyawan ang umalingaw sa loob ng sirang bahay, lilibili. Zhu Wenyao. Sa wakas ay sa kabaliwan na siya mismo ang nag-alaga. Sumapit ang kanyang ganap na pagkasira. Hindi nagtagal. Ang pulisya at ang mga tauhan ni Zuoning halos sabay na natukoy ang demolition area. Nang sirain ng pulisya ang pinto, ang eksena sa harapan ay nakakadiri. Isang malaking grupo ng baliw na babaeng tagahanga ay salitan na gumagawa ng hindi mailarawang pang-aabuso kay Zhu Wenyao. Si Zhu Wenyao sa panahong ito ay ganap ng nawalan ng katinuan, na parang isang puppet na pinaglalaruan. At ang mga babaeng tagahanga ay galit na sinalakay pa ang pulis bago pa man sila napigilan. Nang dumating ako sa istasyon ng pulisya upang tumulong sa investigasyon, ang labas ay puno ng mga reporter. Sa harap ng mapanlinlang na tanong kung galit ba ako kay Zhu Wenyao, kalmado akong sumagot. Hindi naman galit. Siya at ang kanyang mga tagahanga ay pawang mga taong sinira ng masamang kultura ng fandom. Si Zhu Wenyao sa monitor ay may blankong ekspresyon. Sinabi ng pulis na may problema siya sa pag-isip. Alam kong sa buong buhay niya, mamumuhay siya sa uri ng pagkatakot na kontrolado ng mga baliw na tagahanga. Ito na ang pinakamalaking parusa sa kanya. Habang nag-iisip si Zhao Yang, si Zhang Yue na nasa driver's seat ay sumulyap sa gilid ng mukha ni Zhao Yang. Huminga siya ng malalim ng ilang beses at kinakabahang hinawakan ng mahigpit ang manibela. Pagkatapos ay parabang nakapagdesisyon na siya. Ipinasok niya ang kotse sa parking lot ng isang mall. Ipinasok ang sasakyan sa paradahan ng isang mall. Bibili ka ba ng gamit, Ate Wei? Tanong ni Zhao Yang na may pagtataka. Ipinark ni Zhang Yue ang sasakyan at bumaling kay Zhao Yang. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang damit at ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog ng malakas. Zhao Yang, ako may gusto akong sabihin sa iyo.
Buong lakas loob na wika ni Zhang Yue. Malinaw na isa na siyang CEO ng isang kumpanya. Ngunit siya ay kinakabahan pa rin sa tuwing nakikipag-usap kay Zhao Yang. Kumurap si Zhao Yang, sige sabihin mo. Ano pa ba ang hindi natin pwedeng sabihin sa isa't isa? Nakatingin si Zhang Yue kay Zhao Yang na tila gustong tumulo ang kanyang mga luha. Napansin ni Zhao Yang na may kakaiba. Hindi ito parang ordinaryong usapan. Kung hindi siya nagkakamali, ang pakiramdam na ito ay dapat. Hindi nga siya nagkamali, mahinang sinabi ni Zhang Yue, ako mahal mo pa ba ako? Pagkatapos niyang sabihin ito, namula ang kanyang mukha. Nang marinig ito ni Zhao Yang, bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Sobrang biglaan naman ito. Hindi siya handa. Ngunit malinaw na matagal nang pinag-isipan ni Zhang Yue ang tagpong ito. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay kay Zhao Yang. At hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Zhao Yang. Xiao Yang, alam ko na sa mga dating girlfriend mo. Ako ang pinaka-ordinaryo, sabi ni Zhang Yue na nakayuko. Hindi ako kasing yaman ni Xu Xiaoshuang. Hindi rin ako kasing ganda ni Pei Liuxi, at lalong hindi kasing ganda ng katawan ni Zuoning. Pero ako itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Zhao Yang. Zhao Yang, gusto talaga kita, puno ng luha ang kanyang mga mata. Gustong-gusto kita. Ikaw, umaasang tumingin si Zhang Yue kay Zhao Yang. Mahal mo pa ba ako ngayon? Sa 3 taon na umalis si Zhao Yang, tila nawala ng interes si Zhang Yue sa mga lalaki. Kahit naligawan siya ng mas mahuhusay na lalaki, wala pa rin siyang nararamdaman. Akala ni Zhang Yue na hindi na siya makakaramdam muli ng paghanga. Hanggang sa araw na nakita niya sa kumpanya si Zhao Yang na bigong mag-apply. Muling tumibok ang kanyang manhid na puso. Ngunit hindi sigurado si Zhang Yue kung ito ay pagmamahal bilang magkasintahan o simpleng pagmamahal bilang kapatid. Nitong mga nakaraang araw, patuloy na naguguluhan si Zhang Yue tungkol dito. Ngunit nang makita niya si Zhao Yang na ikinulong sa detention center, at nang saksakin si Zhao Yang at maospital, sa wakas ay naunawaan ni Zhang Yue ang kanyang puso. Mahal pa rin niya si Zhao Yang. Ngunit kasunod nito ay mas maraming takot. Ang mga dating girlfriend ni Zhao Yang ay labis na kahusay. Sa totoo lang, masasabi ng mahusay na si Zhang Yue. Maganda at nagsimula mula sa wala upang magtayo ng isang kumpanya ng media. Ngunit kung ikukumpara sa iba pang mga dating girlfriend, siya ay tila napaka-ordinaryo. Si Xu Xiaoshuang ay ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa Yon City. Sobrang dami ng pera, hindi na maubos. Si Pei Liuxi, isang sikat na aktres, ay may malaking kontrol sa media. Si Zuoning ay isang reyna ng underworld at mayroon ding isa sa top 20 na kumpanya sa Yon City. Bukod sa kanilang tatlo, mayroon pang isang ex na apelyido ay Bai. Mas nakakatakot pa. Paulit-ulit na nag-isip si Zhang Yue, hindi niya talaga makita kung ano ang kalamangan niya. Pera, itsura, resources. O pagmamahal. Ang pagmamahal ng tatlong iyon kay Zhao Yang. Parang hindi rin naman mas mababa sa kanya, di ba? Sa huli, medyo depressed na si Zhang Yue. Sa huli, nagpa siya pa rin siyang makipag-usap ng harapan kay Zhao Yang. Gusto lang niyang tanungin kung ano ang iniisip ni Zhao Yang. Kung walang romantikong damdamin si Zhao Yang para sa kanya, kusa na siyang aalis. At magiging konfidente na lang niya. Sa sandaling ito, kinakabahang tinitignan ni Zhang Yue si Zhao Yang. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Zhao Yang. Sa kabilang banda, medyo naguguluhan din si Zhao Yang. Hindi niya inaasahan na biglang sasabihin ni Zhang Yue ang mga ito. Ngunit mabilis na kumalma si Zhao Yang. Bilang isang lalaki, mas lalong kailangan maging kalmado sa mga ganitong pagkakataon. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ni Zhang Yue. At Wei, seryosong tinitigan ni Zhao Yang si Zhang Yue. Gusto kita. Hindi ito dahil sa kailangan lang o ano, gusto talaga kita matagal na. Dahan-dahang lumaki ang mata ni Zhang Yue at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Xiao Yang Ing. At huwag mo nang sabihin na ordinaryo ka lang, hinaplos ni Zhao Yang ang kanyang luha. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamahusay. Kasama ka rin, mas panatag ako. Hindi siya nagpapanggap. Lahat ng sinabi niya ay mula sa puso. Mahal talaga ni Zhao Yang si Zhang Yue. Ang pagmamahal na ito, para bang nakahiga sa malambot na damuhan at nagpapaaraw. Relax at panatag. Narinig ito ni Zhang Yue at unti-unting kumalma ang kanyang tibok ng puso. Ang kanyang naguguluhang damdamin ay pinatahimik ni Zhao Yang. Pagkatapos ay medyo nag-aalangan na sinabi ni Zhao Yang, pero, Ate Wade, sa ngayon, hindi ko pa yata kaya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, itinaas ni Zhang Yue ang isang daliri. At marahang idinampi sa labi ni Zhao Yang. Ele, huwag ka nang magsalita, nakangiti si Zhang Yue. Hihintayin kita. Hindi mahalaga sa kanya ang resulta. Basta mahal pa siya ni Zhao Yang, masaya na siya. Nang makita ni Zhao Yang ang ganitong si Zhang Yue, medyo nakonsensya siya. Ngunit hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Hindi naman pwedeng magkaroon ng maraming kasintahan, di ba?
Ramdam ni Zhang Yuwei ang nararamdaman ni Zhao Yang. Tinapik niya ang ulo ni Zhao Yang, sige na, Xiao Yang. Kung sa tingin mo'y nagkasala ka sa ate, halikan mo ang ate mo. Habang sinasabi niya ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kahit na naghalikan na sila dati, siya ang unang gumawa noon. Gusto pa rin ni Zhang Yuwei na si Zhao Yang ang unang gumawa. Tinitigan ni Zhao Yang ang malambot na labi ni Zhang Yuwei at dahan-dahang lumunok. Sinasabi ng kanyang isip na hindi niya dapat gawin ito. Ngunit ang kanyang damdamin ay nagpupumilit. Nagtagisan ang katuwiran at damdamin sa kanyang isipan. Sa huli, hinawakan ni Zhao Yang ang mukha ni Zhang Yuwei at marahang hinalikan ito. Sa sandaling naglapat ang kanilang mga labi. Pakiramdam ni Zhang Yuwei ay huminto ang kanyang puso. Pagkatapos, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Nakakapanatag ang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan silang naghiwalay. Inilat ni Zhang Yuwei ang kanyang mga mata. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Malinaw nilang nararamdaman ang paghina ng isa't isa. Hindi napigilan ni Zhang Yuwei na muling dumampi ang kanyang labi sa labi ni Zhao Yang. Pagkatapos, bigla siyang lumayo. Umubo si Zhang Yuwei at nagbiro. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 3 taon, naging napaka-inosente mo na, Xiao Yang. Noong hinalikan mo ako dati, kung saan-saan ka pa humahawak. Pagkasabi nito, medyo napahiya si Zhao Yang. Ganito nga siya 3 taon na ang nakalipas. Estudyante pa siya noon, napakalakas ng enerhiya niya. Ang nasa isip lang niya noon ay, ngumiti si Zhang Yuwei at pinisil ang mukha ni Zhao Yang, sige na. Kahit ano ka pa, bastos na Xiao Yang o inosenteng Xiao Yang, gusto pa rin kita. Pagkatapos, pinaandar niya muli ang kotse, huwag ka munang pumunta sa kumpanya dahil kakalabas mo lang sa ospital. Ihahatid na kita pauwi. Okay. Tumingin si Zhao Yang sa labas ng bintana at bumuntong hininga sa kanyang isipan, pari. Hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Samantala, tuwang-tuwa si Zhang Yuwei. Umaawit pa nga siya ng kakatuwang himig. Palihim niyang sinulyapan si Zhao Yang at naisip sa kanyang isipan. Sa totoo lang, ikaw pa rin ang pinakagusto ko, Xiao Yang. Inihatid ni Zhang Yuwei si Zhao Yang pabalik sa subdivision. Ate Wei, gusto mo bang umakyat muna? Tanong ni Zhao Yang bago bumaba ng sasakyan. Umiling si Zhang Yuwei, sa susunod na lang, abala ako sa kumpanya sa mga araw na ito. Naaalala mo pa ba ang kinunan mong magazine cover noon? Natuwa si Zhao Yang nang marinig ito, naman, ilalathala na ba ang magazine? 20 araw na siyang nasa Yon City. Isang gabi lang siyang nakapagtrabaho. Ang ibang oras ay nasa kulungan o kaya ay nakahiga sa ospital. Nahihiya pa nga ako. Sikat ka na ngayon, sabi ni Zhang Yuwei na natatawa. Ang dami ng pre-order ng magazine na ito online. Sira na ang record ng kumpanya natin. Kailangan kong pumunta sa kumpanya para bantayan para walang mangyari. Tumango si Zhao Yang. Sige, pupunta rin ako bukas sa kumpanya para tumingin. Pababa na sana si Zhao Yang ng kotse nang pigilan siya ulit ni Zhang Yuwei. Teka. Ito. Binuksan niya ang compartment sa tabi niya at kinuha ang isang sombrero mula roon. Isang face mask at isang pairs ng sunglasses. Iniabot ni Zhang Yuwei ang mga gamit kay Zhao Yang, magsuot ka na. Para hindi ka makilala. Alam mo talaga ang lahat, Ate Wei, nagpapasalamat na tinanggap ni Zhao Yang. Nakilala na siya dati sa subway. Ayaw na niyang makuhanan ulit ng litrato. Pagkatapos ay isinuot ni Zhao Yang ang sombrero, mask, at sunglasses bago bumaba ng kotse. Mag-ingat ka sa daan, Ate Wei. Kumaway siya at isinara ang pinto ng kotse. Pinanood ni Zhang Yuwei si Zhao Yang na pumasok sa compound bago pinaandar ang kotse at umalis. Ang isa pa niyang dahilan para hindi umakyat ay, may naghihintay na kay Zhao Yang sa bahay niya. Ayaw sumali ni Zhang Yuwei sa gulo. Xiao Yang, hindi ganoon kadali maging womanizer, Sa kabilang banda, nagtatago si Zhao Yang at umakyat sa itaas. Pagdating niya sa kanto ng pinto ng bahay niya, narinig niya ang pamilyar na boses. Kung ikaw ang may-ari ng apartment na ito, dapat may susi ka, di ba? Kahit meron, hindi ko basta-basta pwedeng buksan, magagalit si Zhao Yang. Hay, ang tagal naman bago sunduin si Zhao Yang, Siguro naglandi na naman yang nangangaliwang pusa na yan kay Zhao Yang. Nang marinig ito ni Zhao Yang, sumilip siya sa loob mula sa gilid ng dingding. At talaga nga namang may 2 magagandang babae na nakatayo sa harap ng pinto niya. Sina Xu Xiaoshuang at Zuning. Kabanata 36, anak ng mayaman at reyna ng underworld. Mahirap isipin na ang anak ng mayaman sa Yon City at ang reyna ng underworld ng Yon City ay magkasama sa hallway. At para sa iisang lalaki pa. Paano silang 2 nagkasama? Napakamot ng ulo si Zhao Yang. Sa puntong ito, nakita ni Xu Xiaoshuang si Zhao Yang. Sa wakas nakauwi ka rin. Lumapit siya kay Zhao Yang na inis. Tinitigan niya si Zhao Yang habang nakapamaywang. Nangaliwa na naman ba yang babaeng yan na si Zhang Yuwei?
Pagkatapos gumaling ng sugat ni Zhao Yang, bumalik na naman ang pagiging brat ni Xu Xiaoshuang. Saan ako ng babae? Medyo nag-aalangan na sabi ni Zhao Yang. Meron nga, pero hindi niya pwedeng aminin. Lumapit din si Zuning at malambing na tumawa. Mahal, matagal na akong naghihintay sa labas. Ngayon ay nakasuot siya ng puting chiffon na blusa. At sa ibaba naman ay isang align na palda, na perpektong nagpapakita ng kanyang magandang figura. Ang medyas na itim at mataas na takong ay nagpapakilig lalo. Hoy, pwede ba, huwag kang magsalita ng ganyan ka-sweet. Medyo naiirita na sabi ni Xu Xiaoshuang. Ngumiti si Zuning, pwede ka rin naman eh. Sa tingin ko, matutuwa si Zhao Yang. Pagkatapos, kinindatan niya si Zhao Yang, di ba? Ako. Ayoko ngang sabihin yan. Utal na sabi ni Xu Xiaoshuang. Pagkatapos ay palihim siyang sumulyap kay Zhao Yang. Sinusubukang obserbahan kung ano ang reaksyon ni Zhao Yang. Ngunit sa kasamaang palad, umubo lang si Zhao Yang, Zuning. Huwag mo na ngang biruin si Xiaoshuang. Humalik si Xu Xiaoshuang. Malinaw na hindi iyon ang sagot na gusto niya. Dali-daling nag-iba ng usapan si Zhao Yang, nga pala. Bakit kayo nakatayo sa labas? Kasi hindi ka pa bumabalik, nagkibit-balikat si Zuning. Naguguluhang tumingin si Zhao Yang kay Xu Xiaoshuang, pwede naman kayong pumunta sa bahay ni Xiaoshuang. Hindi ba't nasa tapat lang yon? Tumingin din si Zuning kay Xu Xiaoshuang. Dito ka rin nakatira, bakit hindi mo sinabi? Medyo nag-aalangan na tumingin sa gilid si Xu Xiaoshuang, eto kasi. Hindi ka naman nagtanong. Sa totoo lang, mayroon siyang motibo. Itinuring na ni Xu Xiaoshuang ang kanyang maliit na kubong ito bilang pugad ng pagmamahalan nila ni Zhao Yang. Maliban kung talagang wala ng ibang paraan. Ayaw na ayaw niyang papasukin ang ibang babae. Nung nakaraang pumasok si Pei Liuxi para kumain ng almusal, ay nilinis ng husto ni Xu Xiaoshuang ang buong bahay para tuluyang alisin ang amoy ni Pei Liuxi. Alam na alam ni Zhao Yang si Xu Xiaoshuang at si Zuning naman ay veterano na. Kaya agad nilang naintindihan ang iniisip ni Xu Xiaoshuang. Umiling si Zuning at naisip. Ang dali talagang basahin ng batang babaeng ito. Kinuha ni Zhao Yang ang kanyang susi ng kwarto, kung gayon, pumunta na lang tayo sa bahay ko. Pagkatapos ay pumunta siya sa harap ng pintuan ng kwarto at binuksan ang pinto. Sumunod din ang dalawa, si Xu Xiaoshuang. Usis ang sumilip sa loob si Zuning. Okay lang ba? Tanong ni Zhao Yang habang lumingon. Pinag-isipan ni Zuning ang kanyang mga salita at sinabi, mabuti, simple at walang halong. Iyan ay isang matalinong paraan ng pagsasabi. Ang hindi matalinong paraan ay medyo makitid at simple. Ngumiti si Zhao Yang at pumasok sa bahay, halika, pumasok ka. Sumunod si Zuning sa loob ng bahay. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, Zhao Yang, gusto mo bang lumipat ng bahay? Mayroon akong ilang disenteng bahay doon. Hindi pa nakakapagsalita si Zhao Yang, unang nagsalita si Xu Xiaoshuang, hindi siya pwedeng lumipat. Hindi niya matanggap na lumipat ng bahay si Zhao Yang. Napakaayos ng sitwasyon ngayon. Kahit na maliit ang bahay, nakatira siya sa tapat ni Zhao Yang. Kung sakaling lumipat si Zhao Yang, hindi na siya mahihirapang hanapin si Zhao Yang sa hinaharap. Nakita agad ni Zuning ang kanyang motibo. Kaya umiti siya at tinukso, bakit hindi siya pwedeng lumipat? Talagang ordinaryo ang mga kondisyon dito. Isanan, hindi kaya ayaw mong umalis si Zhao Yang? Namula bigla ang mukha ni Xu Xiaoshuang at dali-dali siyang umiling. Ako hindi ko talaga naisip iyon. Sa tingin ko lang, nakakaabala masyado ang paglipat. Katatapos lamang maging stable ang trabaho ni Zhao Yang, huwag na siyang abalahin. Pinigilan ni Zuning ang kanyang sarili na tumawa at patuloy siyang tinukso. Hindi nakakaabala. Pumunta lang si Zhao Yang sa trabaho nang walang alala. Tutulungan ko siyang lumipat bukas. Hindi pwede, bawal lumipat, mariing sigaw ni Xu Xiaoshuang. Nagpanggap na nagtataka si Zuning at nagtanong, bakit? Dahil. Hindi makasagot si Xu Xiaoshuang. Lalong pumula ang kanyang mukha. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili at tumingin kay Zhao Yang, Zhao Yang. Lilipat ka ba talaga? Kinakagat ni Xu Xiaoshuang ang kanyang labi at mukhang kaawa-awa. Walang imik na tiningnan ni Zhao Yang si Zuning. Ganyan talaga ang pag-ugali ni Zuning. Gusto niyang manood ng kaguluhan. Nang makita niyang nagpakita ng ganoong ekspresyon ang anak ng bilyonaryo, tuwang-tuwa na siya sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, hindi ako lilipat. Tinapik ni Zhao Yang ang ulo ni Xu Xiaoshuang. Agad na sumaya si Xu Xiaoshuang. Lumingon siya kay Zuning at bahagyang umungol ng may pagmamalaki. Para bang ipinagmamalaki niya, hindi lilipat si Zhao Yang. Ngunit sa paningin ni Zuning, ang pag-ugaling ito ay parang bata lamang. Ganoon ba'y? Tumango siya. Kung gayon, bakit hindi rin ako umupa ng isang silid dito? Para madalas din kitang puntahan, Zhao Yang. Wow, ang saya! Nagpanik muli si Xu Xiaoshuang nang marinig niya ito. Kung lumipat ang ibang tao, wala na siyang kalamangan.
Pero kung sabihin kong hindi ako magrerenta, baka magmukha naman akong masyadong kuripot. Anong gagawin ko? Habang pinapanood si Xu Xiaoshuang na naguguluhan, hindi napigilan ni Zuoning na tumawa. Nang makita ito ni Zhao Yang, umubo siya ng mahina, tama na yan. Kaya umiti si Zuoning at sinabi, nagbibiro lang ako, hindi ako magrerenta dito. Huwag kang mag-alala. Agad na nakahina ng maluwag si Xu Xiaoshuang. Pero nagmatigas pa rin siya, actually, okay lang kung mag-rent ka. Hindi naman ako masyadong kuripot, eh. Talaga? Kung ganon, sige, magrerenta ako ngayon din. Tumawa ng mahina si Zuoning. Biglang nanlaki ang mga mata ni Xu Xiaoshuang, Muling nagpipigil ng tawa si Zuoning. Agad na iniba ni Zhao Yang ang usapan, nga pala, ano nang kakainin natin ngayong gabi? Nang marinig ang pagkain, agad na lumipat ang atensyon ni Xu Xiaoshuang. Nakabili na ako ng mga sangkap, hintayin mo ako. Patakbo siyang bumalik sa tapat, sa 507. Sinamantala ni Zhao Yang ang pagkakataong ito para suntukin ng mahina si Zuoning. Huwag mo na siyang biruin. Hindi ganon kabilis ang utak niya. Sige na, sumandal si Zuoning kay Zhao Yang. Nagbibiro lang naman ako. Pagkatapos, tumingala siya kay Zhao Yang pero hindi nakapagtataka kung bakit gusto mo siya. Nakakatuwa talaga ang batang babaeng ito. Nang marinig ito ni Zhao Yang, dahan-dahan niyang tinaas ang baba ni Zuoning. Parang nagsiselos ka. Kabanata 37, di inaasahang tawag. Lubos na kilala ni Zhao Yang si Zuoning. Hindi lang niya kilala ang bawat parte ng katawan niya, kundi pati na rin ang bawat kilos at salita niya. Kahit na madalas ipakita ni Zuoning na bukas siya. Sa totoo lang, nagsiselos pa rin siya. Pero iba ang paraan niya ng pagsiselos kumpara sa mga ordinaryong babae. Ang ordinaryong babae kapag nagsiselos, iyak, pagwawala, pananakot na magpapakamatay, at iba pa. Pero hindi ganun kalala ang reaksyon ni Zuoning kapag nagsiselos. Patuloy lang niyang kinukutya ang mga tao sa paligid niya. Para maibsan ang selos na nararamdaman niya. Nagsiselos ka na naman? Itinaas ni Zhao Yang ang baba ni Zuoning. Kinurot ng mahina ni Zuoning si Zhao Yang at bumulong. Halos magkasama na kayo sa bahay. Hindi ba ako pwedeng magselos kahit konti? Kahit na sinabi niya ito, malambing pa rin ang tingin niya. Sa posisyon niya, hindi siya pwedeng magpakita ng masyadong maraming emosyon. Si Zhao Yang lang ang nakakaunawa sa mga pinakamaliit na bagay tungkol sa kanya. Si Zhao Yang lang ang nag-iisang nakakaunawa sa kanya sa buong mundo. Anong magkasama sa bahay? Hindi ba may 2 pinto pa rin sa pagitan natin? Nakangiting sabi ni Zhao Yang. Yun sabi ni Zuoning. Natatakot lang ako na hindi mapigilan ng isang tao na pumunta at kumatok sa pinto. Sa oras na yon, sisigaw siya. Nandyan ba si Xiaoshuang? Buksan mo ang pinto para sa iyong kuya Zhao Yang. Ginaya niya si Zhao Yang na nakanguso. Natawa si Zhao Yang sa kanya. Ano ba ang iniisip ng taong ito? Dahil dito, hindi na siya magdadalawang isip. Huwag kang mag-alala, lumapit siya sa tainga ni Zuoning. Kahit na hindi ko mapigilan ang sarili ko, ikaw pa rin ang unang hahanapin ko. Pagkatapos magsalita, walang pag-aalinlangan na tiningnan ni Zhao Yang si Zuoning mula ulo hanggang paa. Kung ibang ex-girlfriend ang makakita kay Zhao Yang na ganito kalantad tumingin. Kung hindi man siya sasaktan, tiyak na mahiya siya. Ngunit buong pagmamalaking itinayo ni Zuoning ang kanyang dibdib. Kung gayon, naghihintay ako sayo. Ginagawa nitong mas kaakit-akit ang kanyang katawan. Ito ang paraan ng pakikitungo ni Zhao Yang kay Zuoning. Lumayo na ito sa pagiging inosente, medyo malaswa na. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig ang boses ni Xu Xiaoshuang mula sa labas ng pinto. Ano ang ginagawa ninyo? Nakita nila si Xu Xiaoshuang na may dalang malalaking bag. Malinaw na mga materyales na inihanda ng maaga. Yun, sinaway ko lang siya, bahagyang umubo si Zhao Yang. Sumenyas siya kay Zuoning. Huwag mo nang asarin si Xiaoshuang sa hinaharap. Pinigilan ni Zuoning ang kanyang pagtawa at tumango, sige po. Hindi na ako basta-basta magbibiro sa hinaharap. Nang marinig ito ni Xu Xiaoshuang, umiti siya at inilagay ang malalaking bag sa mesa. Nako, sa totoo lang, nakita ko na agad na nagbibiro lang siya. Medyo matigas ang ulo niyang sinabi, nakikisama lang ako sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Zhao Yang, kakain tayo ngayong gabi ng dongpo pork, mapo tofu, spicy chicken. Bago pa siya matapos magsalita, biglang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Nakakainis, biglang dumilim ang mukha ni Xu Xiaoshuang. Kinuha niya ang kanyang telepono, at mas lalong sumama ang kanyang mukha nang makita niya kung sino ang tumatawag. Sasagutin ko lang ang tawag, sabi niya kay Zhao Yang. Pagkatapos ay dumiretso siya sa banyo. Anong nangyayari? Nagtatakang napakamot ng ulo si Zhao Yang. Parang may mali sa ekspresyon ni Xu Xiaoshuang. Sa sandaling ito, narinig ang galit na sigaw ni Xu Xiaoshuang mula sa banyo. Sinasabi ko sa iyo ulit, ayokong makita siya. Ngunit natanto niya agad na masyado siyang malakas. Kaya agad niyang binaba ang kanyang boses. Hindi na rin marinig ni Zhao Yang ang usapan sa loob.
Pagkatapos ng 5 minuto, binuksan ni Xu Xiaoshuang ang pinto at lumabas. Inisyan niya si Zhaoyang, ngunit ang kanyang ngiti ay medyo pangit. Zhaoyang, mayroon akong importanteng bagay na dapat gawin, hindi kita maipagluluto ngayong gabi. Sumeryoso rin ang mukha ni Zhaoyang. Para magpakita ng ganitong ekspresyon si Xu Xiaoshuang. Ibig sabihin, talagang may malaking nangyari. Lumapit siya kay Xu Xiaoshuang at seryosong nagtanong. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Ako rin, makakatulong din ako, sumingit si Zuning. Umiling si Xu Xiaoshuang, walang gaanong problema. Kaya kong lutasin ito ng mag-isa. Talaga, lumapit si Zhaoyang kay Xu Xiaoshuang. Tumango ng mariin si Xu Xiaoshuang. Nag-isip sandali si Zhaoyang at bumuntong hininga, sige. Kung kailangan mo ng tulong ko, agad mo akong tawagan. Agad mo akong tawagan. Sige, aalis na ako, lumingon si Xu Xiaoshuang para umalis. Bigla siyang huminto sa paglalakad. Tumayo siya sa kanyang mga daliri at marahang hinalikan si Zhaoyang sa pisngi. Babawi ako pagkatapos ng ilang araw para bisitahin ka. Pagkatapos sabihin yon, umalis siya na medyo nahiya. Kahit na hinalikan siya, walang pakialam si Zhaoyang tungkol doon. Dahil ang ipinakita ni Xu Xiaoshuang ay medyo abnormal. Mukhang kinakabahan ka, gusto mo bang tulungan kitang mag-imbestiga? Tinapik ni Zuning si Zhaoyang. Sumimangot si Zhaoyang. Sinabi na ni Xu Xiaoshuang na hindi niya kailangan ng tulong. Kung pipilitin niyang mag-imbestiga, magmumukha siyang nakikialam. Pero kung hindi siya mag-imbestiga at kung may mangyaring masama, tiyak na pagsisisihan niya ito habang buhay. Matapos mag-isip ng malalim, sa wakas ay nakapagdesisyon si Zhaoyang. Tulungan mo na lang akong mag-imbestiga. Kahit na magalit sa kanya si Xu Xiaoshuang pagkatapos. Kailangan pa rin niyang linawin ang lahat. Sige, pumayag si Zuning. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero.